May isang lihim na alam ng lahat sa mataas na lipunan. Lahat ng mga bar sa Maynila ay may isang mahigpit na patakaran. Bawal pumasok si Marco Cruz at ang kanyang mga aso. Sabi nila sobra raw akong nagpapakasasa sa sarili sa labas. 5 araw at 5 gabi na hindi umuwi. Umiinom sa bar at tumatawag ng mga babaeng modelo. Nang makita ako ng asawang bilyonaryang asawa, pinaubayan niya sa iba na buhatin ako pauwi. Mahigpit akong pinarusahan sa loob ng 10 araw. Kinabukasan, lumabas ang bagong patakarang ito sa lahat ng bar sa Maynila. Sa ilalim ng titig ng aking asawa, nag-aatubiling tumawag sa kaibigan para ipaliwanag ang sitwasyon. Simula ngayon, huwag mo na akong tawagan para lumabas at uminom. May curfew na ako ngayon. Bago mag-alas 10 ng gabi, dapat nasa bahay na. Lalo akong naiinis at nagrereklamo. Anong karapatan mong kontrolin ako? Hindi ba tayo nagkasundo na magkanya-kanya? Mapanuyang ngiti ni Liza Reyes. Sa inomong yan, sa card ko mo nag-charge. Tumawa naman yung kaibigan sa kabilang linya. Pre, asawa mo ba yang nag-utos? Namula ako at mahinang nagdagdag ng isang pangungusap. Sarili ko ang nag-order nito. Alam ko ang lahat ng detalye. Nakakita na ako ng mga natatakot sa asawa. Pero hindi pa ako nakakita ng tulad ko na sobrang kontrolado. Mayroon akong isang lihim. Muling nabuhay ako. Alam ko na sa loob ng 1 taon. Ang aking asawang si Liza Reyes ay may ibig sa isang lalaking estudyante. At handa siyang hiwalayan ako at putulin ang ugnayan sa pamilya. Sa nakaraang buhay, inistorbo ko siya sa loob ng 10 taon. Sa huli, hindi ko napigilan ang pag-ibig niya sa iba. Para mapakasalan niya ang lalaking iyon. Sinira niya ang aking pamilya. Sa buhay na ito, nagpa siya akong bitawan na. Sa loob ng banquet hall, nagtaas ng baso ang mga tao. Nakaupo ako sa sulok. Narinig ko ang batang lalaki sa tabi na kausap ang kanyang manager. Hindi ka ba lalapit kay Liza Reyes para bumati? Medyo nerbiyoso ang ekspresyon ng batang lalaki. Hindi gusto ni Liza Reyes ang masyadong pakitang tao. Tumawa ang manager at sumagot. Tulad niya na isang tanyag na personalidad. Natural na siya ang sentro ng atensyon kung makunan ng litrato. Masama ito para sa'yo. Inaalagaan ka niya. Namula ang mukha ng binatang gwapo. Mabuti naman siya sa akin. Noong isang araw, nasira ang sasakyan ko at ipinakumpuni. Binigyan niya ako agad ng bagong sasakyan. At tinanong pa kung saan ko gusto bumili ng bahay. Nakangiwi ang manager sa pagkayamot. E di sikapin mo. Dahil pinapahalagahan ka ni Ate Liu. Sikapin mong makuha siya. Basta't ang asawa niya ay isa lang namang walang kwentang pakitang tao. Tahimik akong lumunok ng isang maliit na cake. Ang walang kwentang asawang tinutukoy niya ay ako. Pero hindi ko naman sila masisisi sa hindi pagpapahalaga sa akin. Naalala ko ang pagpapakasal ko kay Liza Reyes. Sa loob ng 5 taon na ito, ang kanyang mga chismis ay hindi natigil. Kahit wala siya sa showbiz, laging may alamat tungkol sa kanya. Noong nakaraang buhay, kung narinig ko ang mga bulong-bulungan na ito, gagamitin ko ang aking kapangyarihan para humingi ng paliwanag. Pero muling isinilang. Ang mga taong ito sa paligid ko ay mga dumadaan lamang. At ang kanyang tunay na lalaki ay lilitaw ngayon. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa siya nakikita. Nainip ako ng kaunti. Maghahanda na akong tumayo at umalis. Biglang may malakas na lagpak at sumigaw ang mga tao. Isang lalaking waiter ang hindi sinasadyang natumba ang mesa ng champagne. Ang tumalsik na inumin ay natapon mismo sa suit ng binatang gwapo. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ng binatang gwapo at galit na sumigaw. Paano ka ba nagtatrabaho? Ito ay custom-made ngayong taon. Tawagin niyo agad ang manager niyo. Punong-puno ng luha ang mga mata ng lalaking waiter, puno ng hiya. Walang tigil siyang humihingi ng tawad ng mahina. Ipinaliwanag niya na siya ay isang estudyante na nagtatrabaho ng part-time sa tag-araw. Hindi, napabuntong hininga ako at lumapit. Huwag mo na siyang pahirapan, ako na ang magbabayad ng damit na ito. Mula ulo hanggang paa ako'y tiningnan ng binatang gwapo, hindi ako pinapansin. Ang lakas ng loob mo, alam mo ba kung ano ang high-end na custom-made? Akala mo ba sa kakarampot na pera ay basta mo lang mababayaran yan? Ang gulo na ito ay nakatawag ng atensyon ni Liza Reyes. Nagkunot siya ng noo at lumapit. Ang binatang gwapo ay tila nakakita ng pag-asa. Agad siyang lumapit at hinawakan ang braso ni Liza Reyes. Ate Liu, ang high-end na custom-made na ibinigay mo sa akin ay nadumihan. Parang may halong ngiti akong tumingin sa sarili kong asawa. Isang suit lang iyan, babayaran ko na lang. Malamig akong tiningnan ni Liza Reyes. Dumiretso siya upang aliwin ang binata ng may lambing. Isang suit lang iyon. Bibili ako ng bago para sa'yo bukas. Umuwi ka na muna. Pagkasabi niyon, umalis siya kasama ang binata. At ang katabing binata ay nakatulala. Para bang naengganyo ang kanyang kaluluwa. Alam ko nang si Liza Reyes ay kaakit-akit sa kabilang kasarian. Hindi ko inaasahan na kahit isang napakabatang lalaki ay maaakit sa kanya. Tiningnan ko ang binata ng may kaunting awa. Tatalikod na sana ako nang tawagin ako ng binata. Kuya, maraming salamat sa inyo ngayon. Pwede bang makuha ang inyong kontak? Isang araw, manlilibre ako sa inyo ng pagkain. Nagwagayway ako ng kamay at sinabi.
Maliit na bagay lang iyon, huwag na kayong magpasalamat. Nang aalis na ako, lumapit ang manager ng hotel at sinumbatan ako. Bakit kayo naging pabaya? Biglang sumagi sa isip ko ang isang liwanag. Mabilis akong lumingon sa bata at iyon pala siya. Ang insya na ito ay ang lalaking pinagsakripisyuhan ng aking asawa noong nakaraang buhay. Kahit makipaghiwalay sa kanyang pamilya para pilitin akong makipaghiwalay. Para lamang bigyan siya ng opisyal na katayuan, ang kanyang tunay na pag-ibig na si Carlos Santos. Nag-asawa ako sa pamilya Reyes dahil sa pagsasama ng mga angkan. Kapag naghiwalay kami, maraming interes ang maapektuhan. Ngunit wala siyang pakialam at matigas ang loob na gustong makipaghiwalay. Nag-alok pa siya ng napakagandang kompensasyon sa ari-arian. Ngunit noong panahong iyon, hindi ko matanggap. Ang gusto ko lang ay ang tao, hindi ang pera. Minahal ko siya ng 10 taon. Bakit kaya ang isang bata na biglang sumulpot? Madaling makuha ang puso ni Liza Reyes. Ginamit ko ang lahat ng paraan para hindi makipaghiwalay. Ngunit unti-unti kong itinulak si Liza Reyes sa kabilang panig. Sa huli, pinilit akong makipaghiwalay sa pamamagitan ng kanyang malakas na paraan. Dahil sa hindi pagmamahal, namatay ako ng malungkot. Sa pagkakataong ito, ayoko nang maging bahagi ng kwento ng pag-ibig ng iba. Bilang masamang lalaking kontrabida. Ayoko na ring maging walang halaga sa paningin ng taong hindi ako mahal. Natatandaan ko noong nakaraang buhay, nang malaman ko ang tungkol kay Carlos Santos. Ginawa ko ang lahat para makita siya. Ngunit nang malaman ng asawa ko, agad niya akong binalaan. Kung gagalaw ako kahit isang daliri sa batang iyon, ititigil niya agad ang lahat ng ugnayan ng dalawang pamilya. Umiyak ako at tinanong siya, ano ba ang pagkukulang ko sa kanya? Tiningnan niya ako ng may pagkasuklam. Ang batang iyon ay masaya at maliwanag. Ay ang katauhan ng lahat ng magaganda. Maliban sa kanyang pinagmulan na hindi kasing galing ng sa akin. Sa lahat ng iba, mas magaling siya kaysa sa akin. Pagkatapos ng aking muling pagkabuhay, marami akong naunawa ang aral. Halimbawa, ang bagay na pag-ibig ay talagang walang saysay. Sa pagkakataong ito, tinatanggap ko ang pagkatalo at bumalik sa mansyon na sobrang mahal ang lupa. Ang villa ay sumasakop ng higit sa 1,000 metro kwadrado, marangya at engrande. Ito ang regalo sa aming kasal mula sa mga magulang ng magkabilang panig noong panahong iyon. Ang ikinagulat ko ay, ngayon, ang kanyang sasakyan ay nakapark din sa pintuan. Siya ay bumalik na. Si Liza Reyes ay nakaupo sa sala, nakatawid ang mga binti ng basta-basta. Anong ginagawa mong nakatayo dyan? Sumulyap siya sa akin. Gaya ng dati, malamig ang kanyang tingin. Yumuko ako para magpalit ng tsinelas. Naalala ko na ang lalaking waiter ay may school badge sa kanyang dibdib. Wala naman ang iba. Siya lang ang mayroon. Kung ikukumpara, lahat ng mga damit ko ay mahal. Ngunit laging pare-pareho ang simpleng estilo. Nagpapakita ng pagkabagot. Bigla akong naiinggit ng labis sa tsinelas na ito. Inihagis ko ito sa isang tabi. Pumasok ako sa sala na nakapaa. Nang makita ni Liza Reyes na nakapaa ako, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Puno ng pagkagulat ang mga mata. Walang suot na sapatos. Umupo ako sa tapat, mahinahon ang tono. Kung ayaw mong isuot, huwag na. Bahagyang natawa si Liza Reyes. Medyo nang-aasar. Bihira, anong nangyari sa'yo? Sa isip ko, dahil sa iyong magiging emperador sa hinaharap. Ang 5 taong malungkot na buhay may asawa. Nagdulot ng maraming problema sa aking katawan. Lalo akong pumayat. Samantalang si Liza Reyes ay may napakagandang mukha. Inalis ko ang tingin at tinitigan si Liza Reyes sa tapat. Magdiborsyo na tayo. Pagkasabi ko pa lang, ay narinig ko ang mahinang pagtawa ni Liza Reyes. Inihagis niya ang cellphone sa sofa. Malamig na tiningnan ako. Marco Cruz, anong panloloko na naman ito? Itinuwid ko ang aking likod at mahinahon. Harapin ang kanyang nakakatakot na tingin. Seryoso ako. 5 taon na. Hindi mo naman ako mamahalin. Mas mabuting palayain na lang ang isa't isa. Sa susunod na buwan. Sa oras na yon, magkakaroon ng business conference. At doon siya naroroon. Makikilala niya si Carlos Santos na nagtatrabaho bilang part-time na waiter. At pagkatapos ay ibig sa unang tingin. Gagawin ang lahat para makuha siya. Hindi na ako magiging biktima ng kanilang maalamat na pag-ibig. Noong nakaraang buhay, ginawa ko na ang lahat ng dapat gawin. At nakuha ko rin ang masakit na resulta. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang maging katatawanan ang sarili ko. Nagpasya akong bago magkita sina Liza Reyes. At Carlos Santos, alis na ako. Magbibigay daan sa inyong pag-ibig. Marahil dahil masyadong seryoso ang aking mga mata. Biglang nagdilim at naging pangit ang kanyang mukha. Lagi na siyang may masamang ugali. Kapag may nagpagalit sa kanya, hindi siya magpapakita ng awa. Sa kanyang pagngiti, may lamig sa kanyang mga mata. Ako si Liza Reyes ngayon ay, naging laruan mo na ba? Kung gusto mo, magpakasal ka. Kung gusto mo, makipaghiwalay ka. Marco Cruz, akala mo ba laro lang ito sa'yo? 5 taon na ang nakalipas, maganda ang relasyon ng pamilya Reyes at pamilya Cruz. Kaya pinag-isipan nila ang aming kasal. Sa ugali ni Liza Reyes, hindi siya susunod ng basta-basta. Noon lang, may sakit ang kanyang lola. Napilitan siyang pakasalan ako.
Para kay Liza Reyes, iyon ay napakalaking kahihiyan. Buti na lang wala siyang tunay na minamahal. At nagkataon na unti-unti niyang pinangasiwaan ang negosyo ng pamilya. Kailangan niya ng isang mahusay na katulong. Kaya't nagtiis siya sa akin sa loob ng 5 taon. Mapait akong ngumiti sa aking sarili. Bakit? Gusto mo pa bang ipagpatuloy? Ang walang laman na kasal na ito. Parang may ibang kahulugan si Liza Reyes. Napaka-ironic ng 4 na salitang iyon. Ano, namimiss mo ba ang lambing? Pinag-isipan ko ang aking mga sasabihin. Hindi. Ako lang. Si Liza Reyes ay tumayo at lumapit sa akin. Yumuko siya at inilagay ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng sopa. Naipit ako sa kanyang mga bisig. Nag-iisa ka? Bakit hindi mo ako kinontak? At gusto mo pang makipaghiwalay? Ang lakas ng pagnanasa mo ba? Sa katawan ni Liza Reyes, laging may mahinang amoy ng tabako na hinaluan ng pabango. Sa karaniwang araw, hindi siya lumalapit sa akin. Dati, palihim ko lang naaamoy ang kanyang damit. Ngayon, ang masalimuot at kakit-akit na amoy ay pumapalibot sa akin. Sa lohika, dapat ako ay masigla at excited. Ngunit sa totoo lang, naramdaman ko lang ang pagkabagot. Nagpasya na akong umalis. Anumang bagay na magpapabago sa aking desisyon. Itinuturing kong malas. Sinubukan kong magpaliwanag. Hindi dahil dito. Matagal na akong sanay sa pag-iisa. Tumuwid si Liza Reyes. Talaga ba? Wala naman talaga siyang interes sa akin. Ang mga malabong kilos kanina. Para lang mapahiya ako. Si Liza Reyes ay tumingin sa akin mula sa itaas. Ang boses ay muling naging malamig. Alam ko na ngayon ay ika-5 anibersaryo ng aming kasal. Ngunit wala akong interes sa mga ito. Gusto mo bang gamitin ito para makipaghiwalay? Payo ko, huwag ka nang mag-abala. Tumayo rin ako at direktang tumingin kay Liza Reyes. Ang anibersaryo na hindi namin ipinagdiriwang bawat taon. Hindi na kailangang hintayin pa ang taong ito. Pag-isipan mong mabuti. Ngayon, ang aking halaga bilang kapaki-pakinabang. Sa palagay ko ay nauubos na rin. Kumpara sa akin. Mas dapat mong hangarin ang kalayaan. Hindi ba? Pagkasabi ko, umakyat ako sa ikalawang palapag na kwarto nang hindi lumingon. Mula sa ibaba, narinig ang malakas na pagsara ng pinto. At ang tunog ng makina ng kotse. Alam kong umalis si Liza Reyes. Sa pagkakataong ito, ang aking puso ay labis na kalmado. Tumulog ang aking telepono, ito ay mula sa kaibigan kong si Joss Flores. Lumabas ka, Kuya Marco. Hi, kumusta ka? Tara, sa nightclub. Pagkatapos magpakasal, bihira na akong lumabas. Si Joss Flores ay nag-imbita ng 10 beses. Ako ay tumanggi ng 9 na beses. Pumayag ako agad. CJ, nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya ng telepono. Ngayon ay ang anibersaryo ng kasal ninyo ni Liza Reyes. Sigurado ka bang lalabas ka? Matatag ang aking tono. Anibersaryo ito, hindi kamatayan. Pupunta ako agad. Binuksan ko ang aparador at pumili ng 10 minuto. Pumili ng isang itim na suit. Ang fitted na gupit ay nagpapakita ng aking matangkad at payat na katawan. Ang suit na ito ay binili ko noon para ipakita kay Liza Reyes. Pero nung buwang iyon, hindi siya umuwi. Ang tanging hindi ko gusto ay sobrang payat ko kamakailan. Nagbihis at nag-ayos ng simple. Tapos nagmaneho ako diretsyo sa nightclub. Ang Dihaw Nightclub ay sikat na lugar ng aliwan sa lungsod de. Natagpuan ko sina Joseph Flores sa itinakdang bar counter. Agad na hinawakan ni Joseph Flores ang aking kamay. Masayang binati. Bihirang bisita, bihirang bisita. Pagkatapos ng ilang inumin, nagsimulang magbiro ang mga kaibigan. Kuya Marco, kung hindi ka ulit dumating sa pagkakataong ito, pagdududahan ko kung kasal o libing ang dinaluhan ko 5 taon na ang nakalipas. Nag-usisa si Joseph Flores at nagkunwaring bubuksan ang aking mga mata. Bakit hindi ka gumawa ng candlelight dinner ngayon? Tingnan ko kung si Liza Reyes na babae ang nagpagalit sa'yo. Inalis ko ang kamay ni Zhao Jifeng. Huwag kang magulo. Nasira mo na ang aking buhok. Sila ang aking matalik na magkakaibigan. Noong nakaraang buhay, winasak ng pamilya si Liza Reyes dahil sa kanyang baliw na pag-ibig. Sila ang nag-abot ng kamay upang tulungan ako. Ang pagkakaibigang ito sa gitnang pagsubok ay lagi kong naalala. Kaya sinabi ko sa kanila ang tungkol sa paghihiwalay. Maliban sa pagkakatawang tao, 3 silang tahimik ng ilang segundo sa kasabay na pumalakpak. Mabuti. Para batiin si Kuya Marco. Naalis sa pag-iisip ng pag-ibig. Ngayong gabi, inom hanggang lasing, tagay. Ako rin ay nasasabik na sumigaw ng malakas. Para akong nakakakita ng malayang bagong buhay pagkatapos ng diborsyo. Ang trahedya ng nakaraang buhay ay iniwan na sa malayo. Lahat ay medyo lasing na at naging mas matapang. Tinapik ni Zhao Jifeng ang aking balikat. Kuya Marco, tignan mo kung may magandang babae rito na magugustuhan mo. Huwag kang mahiya. Kung gusto mo, lumapit ka. Si Liza Reyes ay puro chismis araw-araw, hindi tayo pwedeng magpahuli. Malabo ang aking mga mata, nagtingin-tingin ako sa paligid. Tama nga. Sa wakas, tumigil ang aking paningin sa isang matangkad at balingkinitang likuran. Si Liza Reyes ay maaaring humanap ng lalaking estudyante. Ako rin ay maaaring humanap ng babaeng estudyante. Dala-dala ang aking baso ng alak, pasuray-suray akong lumapit. Tinapik ko ang balikat ng batang babae.
Ate, sama-sama tayong uminom. Ako ang taya. Lumingon ang batang babae. Mukhang sariwa at dalisay, may pagkamahiyain. Umiling siya ng may kaunting paumanhin. Pasensya na, kuya. May boyfriend na ako. Agad akong yumuko upang humingi ng tawad. Ganoon ba? Maghanap na lang ako ng walang boyfriend. Ang alkohol ay naparalisa ang aking kakayahang magsalita. Ilang hakbang pa lang, natisod ako at nabasag ang baso. Nahilo ako at bumagsak sa lupa. Ang babaeng estudyante ay nag-abot ng tulong. Kuya, hayaan niyo akong tulungan kayong tumayo. Tuminala ako, namumula ang mukha habang nakatingin sa kanya. Sa malabong paningin, nagkaroon ako ng guni-guni. Ang mukha ng babaeng estudyante ay naging mukha ni Liza Reyes na malamig na nakatitig sa akin. Pinilit kong tumayo. Hindi sinasadyang napindot ang kamay sa basag na salamin. Agad na bumulwak ang dugo. Nagdilim ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Marco Cruz, iniisip mo bang kayang pigilan ako ng pamilya mo? Sa panaginip ko, muli kong nakita si Liza Reyes. Ang mukha niyang walang awa at malamig. Para akong baliw na sawi at nawawala. Nakaupo ako ng lugmok sa magulong sala. Walang tigil na lumuha ang mga luha ko nang hindi mapigilan. Nang malaman ko na gusto akong hiwalayan ni Liza Reyes. Ang aking mga magulang ay nakipagtulungan sa mga nakatatanda ng pamilya Reyes, na nagbigay ng presyon sa kanya. Ngunit si Liza Reyes ay hindi nakinig at nagpatuloy sa kanyang desisyon. Kahit na nangangahulugan ito ng malaking sakripisyo. Sinira niya ang pamilya Cruz. Ang mga nakatatanda ng pamilya Reyes noong una ay sumalungat at sinabihan siya. Ngunit kalaunan ay napilitan silang tulungan siya. Nang bandang huli, narinig ko na tinanggap din nila si Carlos Santos. Sa ilalim ng matigas na pagtatanggol ni Liza Reyes. Unti-unti niyang nakuha ang pagtanggap ng mga magulang ni Liu. Liza Reyes, nagmahal ako sa iyo ng 10 taon. Wala ka bang kahit anong nararamdaman para sa akin? Tinakpan ko ang aking mukha, ang mga luhay dumaloy sa pagitan ng aking mga daliri. Wala. Marco Cruz, binigyan kita ng pagkakataon na maghiwalay tayo ng maayos. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Malamig na tiningnan ako ni Liza Reyes. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono. Iyon ay isang espesyal na ringtone. Dumating ang malinaw na boses ni Carlos Santos. Miss Liu, pakisagot ang tawag. Miss Liu, sagutin mo na ang tawag. Narinig ko ang malinaw na tunog ng ringtone. Pinagmasdan ko ang nagmamadaling pag-alis ni Liza Reyes. Tila umiikot ang mundo, matinding kirot sa dibdib. Sa halos mamatay na paghihirap, bigla akong nagising. Hinal na hinal akong humihinga. Saka ko lang natuklasan na nasa kwarto ako. Sa labas ng bintana, sumisikat ang araw, masaya ang mga ibon na umaawit. Bakit ako iniuwi ng babaeng estudyante? Tiningnan ko ang aking nakabendahang kamay. Hinaplos ko ang masakit na sentido. Naghahanap sana ako ng babaeng estudyante. Ngunit narinig ko ang boses ni Liza Reyes mula sa labas ng pinto. Maglaro kayo, wala akong gana ngayon. Nakasandal siya sa rehas ng ikalawang palapag. Malinaw ang boses, elegante ang kanyang anino. Sumandal ako sa pintuan at nakita ko siyang papalapit. Saan mo siya itinago? Nanlilisik ang mga mata ni Liza Reyes. Babaeng estudyante. Tiningnan ko siya. Bihira lang akong makakita ng babaeng, bukod sa iyo, na nagpaparamdam sa akin na maganda siya. Ayokong pakawalan agad. 1 buwan na lang. At mababaliw na siya para sa ibang lalaki. Pwede na rin akong humanap ng kaaliwan sa puso. Upang mabawasan ang sakit. Nang marinig ang aking sagot. Puno ng galit ang magandang mukha ni Liza Reyes. Bigla niyang hinawakan ang aking pulso. Hinila niya ako papasok sa walk-in closet ng kwarto. Palitan mo yan. Sino ang pumayag sa iyo na magsuot ng ganyan kaakit-akit? Kaakit-akit. Inilibot ko ang aking tingin sa aking hindi naman kalakihang katawan. Lahat ay dahil sa damit. Para sa akin, hindi bagay sa akin ang suot na ito. At saka, isang babaeng hindi ako mahal. Bakit mo ako pakikialaman kung ano ang isusuot ko? Liza Reyes. Noong nakaraang 2 araw, ikaw at ang kalaguyo mong lalaki ay nag-check-in sa hotel. Totoo ba yan? Hindi ako gumalaw, sa halip ay mahinahon ko siyang tiningnan. Wala kang karapatang mangyalam. Tulad ng lagi, malamig ang kanyang tugon. Kung ganoon, sa susunod ay wala ka na ring karapatang mangyalam sa akin. Kung hindi tayo maghihiwalay, sige, maglaro na lang tayo ng kanya-kanyang laro. Tahimik ko siyang pinagmasdan. Pagkatapos ng napakaraming taon, hindi ko nakuha ang pag-ibig. Kailangan kong humanap ng ibang sigla upang punan ang kakulangan. Ito pala ang pakiramdam ng sumuko na lang at walang pakialam sa kahihinatnan. Napakagaan talaga sa pakiramdam. Hindi ko na kailangang maapektuhan ng kanyang mga emosyon, galit man o saya. Parang bumalik na sa akin ang sarili kong kaluluwa. Ang mga babae ay likas na may dobleng pamantayan. Sila mismo ay maaaring maghanap ng kasiyahan sa labas. Ngunit inaasahan na ang asawa ay dapat maging masunurin sa bahay. Si Liza Reyes ay hindi eksepsyon. Hindi niya ako mahal, pero sa ngalan, asawa pa rin ako. Gusto niya akong bigyan ng sungay. Isang malamig na ngisi ang pinakawalan ni Liza Reyes. Sa tingin mo, sa itsura mong ito, sinong babae ang magkakagusto sa'yo? Tumingin ako pababa. Ngunit walang naganap na di sinasadyang paglalantad. Hinawi ko ang kanyang kamay at mahinahong inayos ang aking damit.
Magkakaroon ako ng mas maraming pagkain at mag-ehersisyo ng regular. Para masiguradong may korona kang berde. Mas tiyak. Marco Cruz, nababaliw ka na. Sa wakas, hindi na napigilan ni Liza Reyes na tumingin sa akin. Anong maling gamot ang nainom mo sa 2 araw na ito? Ang dati kong pagkatao ay mahinahon, mapagbigay, maalalahanin, at mabait. Paano ako makakapagsalita ng ganyang kalokohan? Kung narinig ng ama ko ang sinabi ko kanina, malamang ay ma-stroke o atake sa puso siya sa galit. Ngunit kailangan ko munang magpanggap na baliw. Upang makawala mula sa kanya na malapit ng mabaliw. Kung hindi dumating si Carlos Santos, hindi siya makikipaghiwalay sa akin. Ang kasalang pangnegosyo ay hindi biro. Siya ay napakatalino, ang pagtimbang ng mga kalamangan at kahinaan ay kanyang lakas. At ayaw ko nang muling maranasan. Ang sakit na makita siyang umibig sa iba. Kung gayon, hiwalayan mo ako. Muli kong iminungkahi. Huwag kang mangarap, Marco Cruz. Gusto kong pagsisihan mo sa buong buhay mo ang pagpapakasal mo sa akin. Bumalik na naman sa lamig at katahimikan si Liza Reyes. Parang nakikita niya ang aking balak. Kung gusto mo ng hiwalay na laro, gawin natin. Natigilan ako. Para magsisi ako, tinanggap pa niya ang paglalagay ng sungay sa akin. Hindi ko inaasahan na sa pilitan akong napakasal. Malaki pala ang trauma na naidulot nito sa kanya. Para siyang, dahan-dahang dinidilaan ang labi, malabo ang titig. Gusto mo bang sanayin ko muna ang katawan mo? Huwag, agad ko siyang tinulak palayo. Ang mga taong nakatakdang maghiwalay ay hindi na dapat magkadikit. Pumikit si Liza Reyes at matalas akong tiningnan. Matalino siya, tiyak na napansin niya ang pagbabago sa akin. Hinawakan niya ang baba ko at pinilit akong tumingin sa kanya. Kambal ba kaya kayo ni Marco Cruz? Naku, isang lalaking nagmahal sa kanya ng 10 taon. Paano biglang magiging ganito kakaiba ang ugali? Ninisyan ko siya ng pilit. Hulaan mo. Marco Cruz, hindi simpleng kasal ito. Kapag nagkahiwalay, sobrang dami ang gusot sa interes. Wala akong oras para sa dula-dulaan mong pag-ibig at put. Kung talagang hindi mo na kaya at gusto mong maglibang. Lumapit siya sa tenga ko. Tandaan mong mag-ingat, hindi ko tatanggapin ang bastardo. Ako, isang taong namatay na minsan. Dapat ay parang tubig ang kalmado ng puso. Pero hindi ko alam kung saan nanggaling ang biglaang pag-apoy. Itinaas ko ang kamay at mariin siyang sinampal. Namanhid ang palad ko sa lakas. 5 daliri ang marka sa mukha ni Liza Reyes. Napalingon siya, ang ganda ng linya ng lieg. Bumubuo ng malamig at magandang profile. Kahit sinasampal, ganito pa rin siya kaganda. Dahan-dahan siyang lumingon, mabagsik ang tingin. Parang sa susunod na segundo ay masasakal niya ako. Nanginginig ang kamay ko, hindi dahil sa takot. Kundi dahil yung sampal ang bumukas muli ng sugat. Dumaloy ang dugo. Tinignan ni Liza Reyes ang kamay ko, saka tumalikod at umalis. Iniwan na lang sa akin ang isang malamig na likuran. Pinagmasdan ko ang dugong lumalabas sa gasa, naisip ko, mabuti na rin ito. Mas mabuti pa kaysa sa nakaraang buhay na dumudugo ang puso. Mula noong gabing iyon, nawala na naman si Liza Reyes. Lumalabas siya sa chismis ng showbiz. Sumasama sa iba't ibang lalaki. Sa club, sa kumpanya, kahit saan, basta hindi sa bahay. Binibilang ko ang oras. 1 kalahating buwan na lang bago siya magkita ni Carlos Santos. Sa panahong ito, paminsan-minsan ay pumupunta ako sa Meat Cafe. Nag-order ako ng 1 tasa ng itim na kape at tahimik na pinagmamasdan siyang nagtatrabaho. Carlos Santos, ang iyong kasintahan ay dumating upang makita ka. Isang kasamahan ang nagpaalala kay Carlos Santos. Natatandaan ko na may kasintahan siya. Ngunit ang kawawang kasintahan, hindi talaga katapat niya. Kahit noong sila'y nagmamahalan ng tapat, hindi makalaban sa kapangyarihan ni Liza Reyes. Pinaghiwalay ng sapilitan. Noong nakilala ko si Carlos Santos, hiwalay na siya sa kanyang girlfriend. Kaya hindi ko na inimbestigahan ang babaeng yon. Bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok ang isang batang babae. Malinis at matamis. Napatulala ako, isang babaeng estudyante sa kolehiyo. Pio Juan, bakit ka nandito? Masaya si Carlos Santos na parang isang malaking batang lalaki. Sinalubong ang babaeng nagbigay ng maliit na cake. Nasa malapit lang ako, dumaan ako para makita ka. Si Carlos Santos ay may malalim na pagkakaintindihan. Ang mga matay nakangiti. Ito ang tinatawag na mag-asawang magkamukha. Ngunit sa pilitang pinaghiwalay ni Liza Reyes. Talagang kasalanan. Si Carlos Santos ay parehong masaya at naawa. Sapat na makita mo ako. Sobrang pagod si Zhu Jianzhen. Huwag mong sayangin ang pera sa pagbili ng pagkain para sa akin. Magsikap kang kumita ng pera. Para lang makabili ng masarap na pagkain para sa kuya. Ang mga salitang matamis ni Carlos Santos ay puro biro lamang. Hindi ko maiwasang isipin. Si Liza Reyes ay hindi kailanman bumili ng pagkain para sa akin. Hindi ko rin naman gusto ang mga ito. Dahil nasa trabaho pa si Carlos Santos. Hindi na nagtagal si Carlos Santos. Umupo ako sa sulok habang nakayuko ang ulo. Natatakot na baka ako'y kanyang matingnan ng matagal. Makilala na ako ay nasa bahay. Ang batang babae sa bahay. Dahil nasa trabaho pa si Carlos Santos. Kahit hindi na nagtagal.
Umupo ako sa sulok habang nakayuko ang ulo. Natatakot na baka ako'y kanyang matingnan ng matagal. Makilala na ako ay ang lalaking sinubukan. Mang-akit sa kanya sa nightclub. Pagkatapos umalis ang babaeng estudyante. Nagmamadali rin akong nagbayad at umalis. Ginoo, ganyan palagi si Junjang sa tuwing makikita ako. Umuwi na. Ako ay pagod na pagod. Paano muling mabuhay sa isang buhay, ang relasyon ng mga tauhan? Ay lalong naging komplikado. Hinimas ko ang aking mga templo at naramdaman. Wala na akong maisip. Hindi pa man umaabot ng 100 metro ang sasakyan. Nagsalita na naman ako. Junjang, ako na ang magmaneho. Dahilan ko, gusto kong magpakita ng galing sa pagmamaneho ng sasakyan. Hawak ko ang manibela, patingin-tingin sa paligid. Sa wakas, nakita ko na ang intersection sa unahan. Si Sofia Mendoza, naghihintay sa traffic light. Tiningnan ko ang tamang oras, tapos. Dineretso ko ang gas at tinapakan ito. Matagumpay ko siyang nabangga na ibagsak sa lupa. Pasensya na. Natakot ako, kaya bumaba ako ng kotse para tulungan siya. Nakita kong dumadaloy ang dugo sa kanyang binti, malubha ang pinsala. Kuya, sabi ni Sofia Mendoza, pinipigilan ang sakit, nagulat pa rin. Kaya pala lahat gusto ang mga babaeng estudyante, sobrang tamis ng dila. Inutusan ko si Junjang. Dalhin mo siya agad sa ospital. Sofia Mendoza ang pangalan ng babaeng estudyante. Estudyante pa siya sa kolehiyo. 21 taong gulang ngayon. Nakaupo ako sa bench ng ospital. Habang nakatingin sa cellphone kung saan ko lang inilagay. Kontak niya. Biglang nalungkot ang puso ko. Hindi talaga ako sapat na mapagpatawad ang naiisip kong paraan ng paghihiganti. Ay ang gawin sa kanya ang ginawa niya sa akin. Dahil si Carlos Santos ay nakaagaw ng asawa ko. Bakit hindi ko agawin ang kasintahan niya? Kahit napilitan si Carlos Santos na makasama si Liza Reyes. Pero nang tanggapin niya yon noon, nabaliw na talaga siya. Kung hindi siya tinanggap ni Carlos Santos baka magiging mas matino siya. Isipin na ang pagsisikap ay maaaring walang kapalit. Sa ospital maraming tao ang dumarating at umaalis. Noong nakaraang buhay may liver cancer ako na kumalat na sa labas ng atay. Ang huling sandali ay ginugol ko sa ospital. Sabi ng doktor ang mga taong laging naiipit at madaling magalit. Tiyak na naantala ang kanyang part-time job. Ako ay madaldal sa loob ng kalahating araw. Naalamin ko na halos lahat ng tungkol sa kanya. Simpleng pamilya, may magulang, may maliit na negosyo sa bahay. May nakababatang kapatid na lalaki na nag-aaral sa high school. Kaya pala ang boyfriend ay naagaw ni Liza Reyes. Magpagaling ka ng mabuti. Bibisitahin kita palagi. Bago umalis nagpakita ako ng maamong itsura ng kuya. Mahinhing ngiti. Wala iyon kuya. Bata pa ako, mabilis gumaling ang katawan. Nagpakita ng mapuputing ngipin, simpleng tumingin sa akin. Ang bata at malusog ay parang may kaunting pang-akit. Sa totoo hindi naman ako matanda. 27, hindi naman 72. Ngunit 5 taon ng mapang-aping kasal. Kasama ang ugali ng kawalan ng gana kumain ng matagal. Ay nagpamukha sa akin na mas matanda sa puso at katawan. Tumango ako. Sa pag-uwi bumili ako ng maraming gamot pampalakas sa botika. Junjang. Pumunta sa ahensya ng katulong maghanap ng mga mapagkakatiwalaang yaya. Dapat magaling magluto. Mas mainam kung may lisensya bilang nutritionist. Ako at ang mga gamot ay nakaupo sa likod, inutusan si Junjang. Sige sir. Sumagot si Junjang. Matapos pakasalan si Liza Reyes. Ang mga magulang ng magkabilang panig ay nagmungkahi na kumuha ng katulong. Maglinis, mag-ayos ng bakuran, magluto. Ngunit tinanggihan ko dahil sobrang bulag sa pag-ibig. Sa pugad ng pag-ibig namin kahit isang tao ay sagabal na sa paningin ko. Makakaapekto sa pagmamahalan namin. Tulad ng gawin ito mula sa sala hanggang kusina. Ang resulta, may isip mo kung gaano kahirap ang buhay ko. Dahil muling nabuhay, huwag nang mangarap ng ganyan. Pag-uwi na una akong naglakad. Si Junjang ay may dalang mga gamot sumusunod sa likod. Pagbukas ng pinto si Liza Reyes ay kagagaling lang mula sa itaas. Habang bumababa inaayos ang manggas. Ang natural na galaw ay pinakakaakit-akit. Junjang, maaari ka nang umalis. Inutusan ko si Junjang. Inilapag ni Junjang ang mga gamot sa mesa. Pagkatapos yumuko ng may paggalang kay Liza Reyes. Saka mabilis na umalis. Sa 1 oras mayroong salo-salo. Ang iyong mga magulang ay dadalo rin. Maghanda ka, sasama ka sa akin. Si Liza Reyes ay walang pakialam. Kung ano-anong bagay ang dinala ko pauwi. Tanging malamig niya akong inabisuhan. Ayaw niya akong isama sa kahit anong okasyon. Maliban na lang kung ako'y kailangan sa okasyong iyon. Halimbawa, kung dadalo ang mga magulang ko. Pagkatapos kong ma-reincarnate, hindi pa ako nakauwi para bisitahin ang aking mga magulang. Hindi dahil sa kawalan ng paggalang, kundi dahil sa mga nangyari sa nakaraang buhay. Hanggang ngayon, nahihiya ako sa kanila at medyo natatakot na makita sila. Oh, CJ. Tumayo ako at pumunta sa 2nd palapag. Sa loob ng kalahating buwan, hindi ako naging idle kahit isang saglit. Bumili ako ng bagong batch ng mga damit. Ang estilo at pagkakagawa ay lubos na naiiba sa dati.
Pumili ako ng isang gwapong suit na may slim fit na hiwa. Ang kwelyo ay may magandang disenyo. Bagamat sobrang payat ako, ngunit hindi matatakpan na medyo matangkad ako. Maliban sa pagiging payat, maayos naman ang pakiramdam ko sa sarili. Matapos ayusin ang aking itsura, nagsuot ako ng isang magandang relo. Sa ilalim ng ilaw, tiyak na makakaakit ito ng atensyon ng iba. Kung gaano ako kaingat noon, ganoon ako kashowy ngayon. Si Liza Reyes ay naghihintay sa akin sa baba. Siya ay nasa telepono. Nang marinig niya ang tunog ng pagbaba ko, wala siyang reaksyon. Wala man lang pagnanais na tumingin. Hindi ko rin pinansin na una na akong pumunta sa kotse at naghintay. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya. Mula sa pagsakay hanggang sa pag-alis, ang kanyang tingin ay hindi man lang dumako sa akin. Sa buong biyahe, hindi kami nag-usap ni isang salita. Siya ay nagmamaneho, ako ay naglalaro sa aking telepono. Inagdag ko ang kontak ni Tio Shen Wan. Kami ay nagkukumustahan. Tio Wan, kung sa tingin mo ay hindi mo gusto ang pagkain sa cafeteria ng ospital, magpapadala ako ng pagkain para sa'yo. Tugon ni Tio Shen Wan. Huwag na kuya. Sanay naman ako sa pagkain. Ngayon, nakalimutan kong bumili ng mga nutritional supplement para sa'yo. Bukas, pupunta ako sa'yo. Magdadala ako ng ilan. Tugon ni Tio Shen Wan. Talagang huwag kang masyadong magalang. Hindi pagiging magalang iyon. Totoo na ako ang nakabangga sa'yo. Na naging dahilan ng iyong pag-ospital. Huwag kang mahiya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Si Shen Wanshu at si Samuel Mendoza ay may parehong antas ng pamumuhay. Sa harap ni Samuel Mendoza, siya ay isang dagdag na halaga na prinsesa. Kaya pwede rin akong maging mayaman at gwapo sa harap ni Shen Wanshu. Naiisip ko para tayong magkatapat. Nakaramdam ako ng kaunting balanse sa aking puso. Sa unahan, may pulang ilaw kaya huminto ang sasakyan. Sa wakas ay tumingin sa akin si Liza Reyes. Napansin niya ang aking pagkakaiba ngayong araw kahit nahuli na. Ngunit masama pa rin ang kanyang bibig. Ang damit na ito ay sayang sayo. Totoo nga pala na ang eksena sa serye kung saan nabighani ang pangunahing babae sa lalaki ay peke. Ibinaba ko ang aking cellphone at inayos ng kaunti ang kwelyo ko. Wala ba talaga akong dating? Ang bahagyang mapagmalaking galaw na ito ay matagumpay na nagpaitim muli ng kanyang mukha. Ang taong minsan nang namatay ay laging mas marunong magpabaya. Mas mabuting palayain ang sarili kaysa pigilan ito. Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Napakasama na ng kanyang tono. Hindi niya ako tinatrato bilang asawa. Pero gusto mong gamitin ko itong katayuan para disiplinahin ang sarili ko. Lumingon ako at tumingin sa tanawin sa labas ng bintana, ayaw kong magsalita. Noong una, kung siya lang ang kusang makikipag-usap sa akin ng dalawang pangungusap. Ako ay sobrang sasaya at hahanap ng iba't ibang paksa. Dumating kami sa lugar ng salusalo. Sa sandaling iyon, nagpanggap kaming mag-asawa. Pagkatapos makipagkwentuhan sa ilang pamilyar na kasosyo sa negosyo, ako ay nag-isa at pumunta sa isang tabi para maupo at magpahinga. Sabay pa ng pagkakataon. Sa tabi ko ay may nakaupo ring binata. Tiningnan ko ng mabuti. Hindi ba ito si Zoe Rivera, ang lalaking kasama niyang naghotel kamakailan na naging usap-usapan? Zio, bakit ka nag-isa dito nakaupo? May isa pang lalaki na lumapit at nagtanong kay Zoe Rivera. Nagpapahinga lang ako rito. Yiheng, samahan mo akong maupo sandali. Ang boses ni Zoe Rivera ay napakalinaw. Napansin ko na si Liza Reyes ay tila mahilig sa mga lalaking may magandang boses. Ganyan si Carlos Santos at ganyan din ang lahat ng dati niyang naiskandalong lalaki. Nagsimulang mag-usap ang dalawa sa tabi ko. Tila walang nakapansin sa akin. Si Tang Yiheng ay laging nang-aasar kay Zoe Rivera. Nandoon ang iyong amo na si Liu, bakit hindi ka lumapit at bumati? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Iyon ang aking amo na si Liu. May asawa na siya. Tiningnan siya ni Zoe Rivera na may pagtatampo. Ang asawang iyon, ilang taon na silang hindi nagkita, wala na itong saysay, di ba? Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ang pinakamalapit sa kanya nitong mga nakaraang araw? Narinig ko na binilhan kanya ng bahay. Si Tang Yiheng ay puno ng inggit at selos. Napaka-generous niya sa akin. Si Zoe Rivera ay nagmamayabang sa bawat salita. Hindi ko alam kung bakit siya napakabait sa akin. Maswerte akong nakilala ko siya. Si Liza Reyes ay generous sa lahat. Maliban sa akin, ang asawang wala namang silbi. Bawat lalaking nagkaroon ng iskandalo sa kanya. Pagkatapos ng hiwalayan, pinupuri siya. Ito ang alindog ng pera. Ito ang aking mga magulang na lumapit. Nakita akong nakaupo mag-isa kaya nagtanong. Nasaan si Liza Reyes? Bakit hindi kanya sinamahan? Nang marinig ang pangalan ni Liza Reyes, agad akong tiningnan ni Zoe Rivera at Tang Yiheng. Tiyak na napakaganda ng kulay ng kanilang mga mukha. Tumayo ako at hinawakan ang braso ng aking ina. Nakangiting tumingin sa kanya. Anong saya ang makasama siya. Wala naman kundi makipag-usap sa negosyo kasama ang isang grupo. Mas gusto ko na lang makipagkwentuhan sa inyo. Mas masaya. Nagulat ang aking ina nang tingnan ako. Ilang taon na akong hindi naging ganito kalapit sa kanya. Magkwentuhan kayo ng iyong ina. Pupunta ako kay Old Kin at sa iba para makipagkwentuhan.
Ang aking ama ay isang tuwid na tao, hindi talaga. Napapansin ang pagbabago ko. Masayang-masaya na hinanap ang kanyang mga matatandang kaibigan. Sa wakas ay nakilala ako ni Zoe Rivera, ang kanyang mukha. Pula at puti na salitan. Ang kanyang mga mata ay may matinding puot. Ngunit hindi siya nangahas na tuksuhin ako. Hinila ko ang aking ina at naupo. Nagsimulang magreklamo. Sa totoo lang, ayaw ko pumunta ngayong araw. Siya ang nagpapasama sa akin. Sabay na pumunta, sobrang boring. Ikaw itong bata, ito ay mahalagang bagay. Ano ng boring-boring? Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Kahit pinapagalitan ako, ang tono ay napakabigat. Sumulyap ako sa gilid ng aking paningin. Si Zoe Rivera ay nagpatuloy sa pakikipagkwentuhan na parang walang nangyari. Boring lang naman. Ah, nanay. Pinaupa ko si Little Zhang ng ilang kasambahay. Bigla kong gusto dagdagan. Sabi niya payat na payat ako. Kailangan kong kumain ng marami. Mag-ehersisyo ng madalas. Kinagat ni Zoe Rivera ang kanyang labi, tila nahihirapan siyang magpigil. Matagal na dapat kayong inanyayahan. Nakatira sa napakalaking lugar. Ikaw mag-isa kung saan-saan ka pupunta. Sumang-ayon ang nanay ko sa desisyon ko. Hindi ba gusto kong makasama siya sandali? Mundo ng dalawa? Ngayon, sapat na. Malabo ang sinabi ko. Anyway, si Zoe Rivera ay isa lamang dumadaan sa buhay niya. Walang halaga, hindi naman. Mahalagang karakter gaya ni Carlos Santos. Hindi ko na kailangang timbangin. Biglang tumayo si Zoe Rivera. Nagmamadaling umalis. Sumunod si Tang Yiheng, malamang nakaramdam din ng hiya. Naghintay hanggang matapos ang pagtitipon. Ayaw kong umuwi kasama siya. Gusto kong umuwi sa amin at makasama ang mga magulang ko ng ilang araw. Sige, mauuna na ako. Si Liza Reyes ay hindi nagmamalasakit kung nasaan ako. Basta huwag ko lang siyang ikahiya. Ang tatay ko ay nakikipagkwentuhan pa sa mga kaibigan. Wala talaga siyang pakialam kung matapos na ang pagtitipon. Binigay sa akin ng nanay ko ang susi ng sasakyan at sinabing pumunta sa parking. Hintayin siya. Pipigilan niya ang pagiging madaldal ng tatay ko. Dala ang susi ng sasakyan, pumunta ako sa underground parking. Natagpuan ang kotse ng tatay ko at malapit nang sumakay. Nakita ko si Liza Reyes na kumakaladkad kay Zoe Rivera. Nahagod si Zoe Rivera, hinawakan ang laylayan ng damit niya. Napakabuti mo sa akin. Wala bang kahit katiting na tunay na pagmamahal? Hindi ako naniniwala. Maniwala ka man o hindi, huwag mo na akong istorbohin. Biglang itinaboy ni Liza Reyes ang kamay ni Zoe Rivera. Ganyan siya, kapag nagsawa na, biglang nagbabago at hindi na kumikilala. Isang bahay lang, akala ni Zoe Rivera na siya na ang tunay na pag-ibig nito. Nakita ako ng kanyang peripheral vision. Ang naiinip at nandidiring tingin ay biglang bumagsak sa akin. Parang ako ang lalaking nanggugulo sa kanya ngayon. Mabilis akong sumakay at nilock ang pinto ng sasakyan. Kung hindi dahil kailangan ko pang hintayin ang mga magulang ko. Tiyak na agad akong aalis sa pamamagitan ng pagtapak sa gas. Nakita ang aking pag-iwas na parang umuurong. Ewan ko kung anong sumagi sa isip niya. Ay diretso lumapit sa kotse ng tatay ko. Kumatok siya sa bintana ng kotse, nakikita ko ang galaw ng kanyang bibig. Lumabas ka. Nakasimangot ako at umiling. Sinagot ko siya gamit ang galaw ng bibig. Hindi sasabihin. At tumunog ang aking telepono, siya ang tumatawag. Marco Cruz, lumabas ka rito. Ayokong makialam sa bagay na may kinalaman sa inyo. Sa pamamagitan ng bintana ng kotse, natagpuan ko ang kanyang mga matang puno ng galit. Naisip ko na. Kung hindi ako makapag-divorce bago ka magkita ni Carlos Santos, magtitiis na lang ako ng kaunti pa. Magtitiis hanggang ikaw na mismo ang magmungkahi ng divorce. At sasang-ayon agad. Makukuha ko pa rin ang bahagi ng shares ng pamilya Reyes. Hindi ako talo. Noong nakaraang buhay, 1 taon siyang naghabol kay Carlos Santos. Bago niya ako hininga ng divorce. At sabay na inamin sa pamilya. Tumanggi ako, nakipag-away at naglaban ng halos 1 taon at natalo. Ang pag-isip na maghiganti pagkatapos ng muling pagsilang ay walang kabuluhang pagpupumilit. Ang nakaraang buhay ay parang isang panaginip lamang. At ang buhay na ito ay ang realidad bago pa mangyari ang trahedya. Hindi ako magpapasya para sa isang masamang panaginip. Na maging baliw sa realidad. Lumabas ka. Galit na galit si Liza Reyes. Malamang hindi pa niya ako nakikitang tumatanggi sa kanya. Lumapit si Zoe Rivera na may luha sa mukha. At hinawakan muli ang laylayan ng kanyang damit, ayaw pakawalan. Kahit papaano ay isa siyang maliit na artista. Bakit siya ganito kumapit sa kanya? Parang nakikita ko ang isa pang sarili ko, walang karapatang manlibak sa iba. Tiningnan niya ako ng matindi. At pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Zoe Rivera. Dinala siya sa sarili niyang kotse. Nang makitang umalis siya ng mabilis. Napabuntong hininga ako. Nang bumalik ang aking mga magulang sa kotse. Muntik na akong makatulog. Ang dami mo namang usapan, Chen. Naantok na ako kakahintay. Sinaway ng aking ina ang aking ama. Ay naku. Ito kasi may problema sa proyekto sa Timog. Kailangan naming aprobahan. Siyempre kailangan naming pag-usapan ng mabuti. Sumagot ang aking ama habang nag-aayos ng seatbelt. Nakaupo ako sa likod, antok na antok na.
Dati, kapag nanaginip ako, lagi kong pinapangarap na hinahabol ko siya. Ngayon, sa panaginip ko lagi kong nakikita ang nakaraang buhay. Parang natatakot ang Diyos na makalimutan ko ang mga trahedyang naranasan ko. Madalas akong paalalahanan sa pamamagitan ng panaginip. Nanay, gusto kong kumain ng braised pork. Nang makita ako ng aking nanay na nakaupo sa likod, umupo rin siya sa likod upang samahan ako. Mabilis kong hinawakan ang kanyang kamay at sumandal sa kanya. Ito ang amoy ng nanay. Kampante at mainit. Noong nakaraang buhay, bago ako mamatay, ang aking mga magulang ay nasa tabi ng kama, umiiyak na parang mga luha. Sila ay matatanda na, maputi ang buhok, malungkot. Ganito nakahuli. Nagluto pa ako ng braised pork para sayo. Ang aking ina ay pumalo sa aking kamay ng may pagkainis. Ano ang nangyari ngayon? Nag-away ba kayo ni Liza? Karaniwan, 10 araw o kalahating buwan. Wala man lang akong nakikitang pag-uwi mo sa bahay. Ako, hindi ba ako nalalasing sa pag-ibig? Ngumiti ako sa kanya. Simula ngayon, magiging maalalahanin akong maliit na jacket. Ang pagmamahal ko sa kanya ay isang panig lamang. Ang mga tao sa paligid ay alam kahit kaunti. Kaya nagulat ang aking ina sa aking dalawang pahayag. Ang aking ama ay halos maling direksyon ng manibela. Tanong ng aking ama, hindi mo na ba gusto si Liza Reyes? Gusto ko pa rin. Pero hindi ito makakaapekto sa pag-alis ko. Sa huli, hindi ko na siya mapipigilan. Hindi siya para sa akin. Siya ay para kay Carlos Santos, ang binata na maganda at kabataan. Tatay, 5 taon na kaming kasal. Matagal nang mag-asawa. Ano ba ang pag-ibig o hindi pag-ibig? Sa tingin ko lang, may iba pa akong dapat gawin. Hindi lang sa kanya dapat umikot ang mundo ko. Mabilis akong sumagot. Makatuwiran naman. Tingnan mo si Liu Yan, araw-araw may lumalabas na iskandalo. Matagal ko nang hindi gusto yan. Biglang nagkaroon ng lakas ng loob ang tatay ko para sabihin yon. Halata sa kanya ang matinding pagkadismaya. Dati, tinitiis lang ng tatay ko. Dahil nakikita niya kung gaano kita kadebotado sa kanya. Natatakot na kapag sinabi ko, baka hindi ko gusto. Ang aking mga magulang ay isang babaeng walang halaga. Ako na ang mag-umpisa. Ang tatay at nanay ko ay naglabas ng lahat ng kanilang reklamo tungkol sa kanya. Noon ko lang nalaman kung gaano karaming pasensya ang ginugol nila para sa akin. At napakaraming hirap. Sa sobrang pagkakasala, hindi ko maigting ang aking ulo. Pag-uwi ko, hating gabi na. Naligo ako at natulog na. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Kumatok ang nanay ko sa pinto ng kwarto ko. Nalilito akong nagtanong. Ano yon, nanay? Hindi ba gusto mong kumain ng adobong baboy? Nagluto ako ng kaunti para sayo, bumangon ka. Kumain ka muna bago matulog ulit. Tumingin sa akin ang nanay ko at sinabi yon. Bigla akong nagising ng tuluyan. Umupo sa kama at matigilan ng ilang segundo. Naramdaman ang init sa mga mata, may luha. Na biglang bumuhos. Mula nang mabuhay muli, hindi pa ako umiyak. Kahit managinip ng mga masasakit na eksena noong nakaraang buhay. Nagigising lamang na masakit. Matagal na akong manhid sa sakit. Hindi na kasing hirap tanggapin. Ngunit si nanay, sa kalagitnaan ng gabi ay gumawa para sa akin. Ng adobong baboy na gusto kong kainin. Hindi ko mapigilang umiyak. Ay, anong problema mo, anak? Siguradong naapi ka kay Liza. Bukas, pupunta ako sa pamilya Reyes para humingi ng paliwanag. Inaapi nila ang anak ko. Nagulat ang nanay ko. Mabilis siyang umupo sa kama at niyakap ako. Nay, si Liza Reyes. Ay hindi ako inaapi. Sobra akong naantig. Napakabuti mo sa akin. Yumakap ako sa baywang ng nanay ko habang humihikbi. Totoo, hindi niya ako inaapi. Lahat ng nangyari ay kasalanan ko, sarili kong kabustuhan. Siya ay isang tapat na masamang babae. At ako ay isang hangal na humahanga. Dahan-dahang tinapik ng nanay ko ang aking likod. At bumuntong hininga ng malalim. Ako lang ang nag-iisa niyang anak at ako ang pinakakilala niya. Sino ba ang hindi nakakaalam ng mga paghihirap na dinanas ko sa kanya? Hindi ako isang taong mahilig umiyak. Kung walang pighati sa puso, hindi talaga lalabas ang luha. Kumakain ka pa ba ng braised pork? Malamang natutulog na si tatay sa dining room. Kaming dalawa lang ni nanay ang nag-uusap. Mabango ang braised pork. Sabay-sabay akong kumain ng ilang piraso. Nitong mga nakaraang taon, kakaunti lang ang kinakain ko. Bigla akong kumain ng marami. Biglang sumikip ang tiyan ko. Muntik na akong sumuka. Tinapik-tapik ako ni nanay sa likod. Bakit kumain ka ng ganyan karami? Mamaya sasakit ang tiyan mo at hindi ka makatulog. Masyado akong nagutom. Ngumiti ako ng hangal. Ang huling beses na kumain ako ng ganito kasarap ay noong graduation pa. Kami ni Joseph Flores at ng iba pa ay nag-celebrate ng graduation. Pagkatapos ng graduation, nagpakasal ako. Sinimulan niya ang ibang uri ng buhay. Kahit gutom ka, kumain ng dahan-dahan. Kumain lang hanggang 80% busog. Tiningnan ako ni nanay ng mahinahon at malumanay. Yumakap ako sa braso niya at nagmamakaawa. Nanay, ngayong gabi, samahan mo akong matulog. Ikaw, magkwento ka sa akin. Tungkol sa pamamahala ng tahanan.
Pumayag agad si nanay ng walang pag-aatubili. Pagkagising ko kinabukasan, nakaramdam ako ng hindi pa nararanasang gaan ng pakiramdam. Busog ang tiyan, mahimbing ang tulog. Pagkatapos kumain ng almusal sa bahay, tumungo ako sa ospital. Si Tio Shen Wan ay naglalaro ng cellphone. Ang braso niya ay walang bali sa buto, pero malala ang sugat sa laman. At tinahi pa. Nakabalot ng makapal na gasa. Hindi basta-basta may galaw. Nagulat si Tio Shen Wan nang makita ako. Kuya, bakit ka pumunta? Sa totoo lang, hindi mo kailangang masyadong mag-alala sa akin. Hindi mo rin kailangang dalawin ako ng madalas. Ngumiti ako ng malumanay at palakaibigan. Paano naman yon? Lumingon ako at inutusan si Junjiang. Junjiang, dalhin mo na sa loob. Bitbit ni Junjiang ang maraming mga suplemento. Inilagay sa tabi ng higaan ni Sofia Mendoza. Nakita ni Sofia Mendoza ang aking malaking pagpupumiglas. Ang mukha ay nagpakita ng kaunting hiya. Kuya, sugat lang sa balat ito. Hindi naman ganoon kaseryoso. Ang katawan at balat ay tinanggap mula sa mga magulang. Ang sugat sa balat ay sugat pa rin. Umupo ako sa tabi ng kama sa ospital. Ang sugat sa balat ay sugat pa rin. Biglang nagtanong si Sofia Mendoza. Siya nga pala, kuya. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Sumagot ako ng mahinahon. Ang apelyido ko ay Mu. Pwede mo akong tawagin Kuya Marco. Sa oras na ito, hindi ko naisip na ang tawag ay masyadong matanda. Ako ay 6 na taong mas matanda kay Sofia Mendoza. Tumango si Sofia Mendoza. Sige, Kuya Marco. Nakipagkwentuhan ako kay Sofia Mendoza sa silid ng ospital. Ang pag-iisip ng babaeng estudyante ay laging simple at walang muwang. Si Sofia Mendoza ay nasa 3 taon ng kursong pagtuturo. Kasalukuyan itong bakasyon sa tag-araw. Siya ay isang mabuting dalaga na nagtatrabaho para sa kanyang pag-aaral. Binanggit niya ang kanyang masayang kasintahan. Ang pangarap ay magkaroon ng matatag na trabaho pagkatapos ng pagtatapos. Pagkatapos ay pakasalan ang minamahal na binata. Napangisi ako. Medyo bastos na ito. Agad na tumigil. Medyo nagdalawang isip si Sofia Mendoza. Kuya Marco, ano ang iyong tinatawanan? Marahan kong hinimas ang dulo ng aking ilong. Wala lang. Kapag nakikita kita, naaalala ko ang aking panahon sa kolehiyo. Nagkaroon din ng ganitong magaganda at makabuluhang sandali. Tiningnan ako ni Sofia Mendoza ng may pagtataka. Kuya Marco, saang universidad ka nagtapos? Tiningnan ko siya ng malalim. University. Sa pagbanggit, ako at si Liza Reyes ay may tuturing na mga nakatatandang kaklase ni na Carlos Santos at Sofia Mendoza. Si Sofia Mendoza ay talagang nagulat at natuwa. Kuya Marco, tayo ay mula sa isang universidad. Ikaw ang aking nakatatandang kaklase. Nagkunwari rin akong masaya. Ang galing ng pagkakataon, di ba? Maraming universidad sa lungsod. Ang E-University ay isa sa nangungunang 3 universidad sa bansa. Ang mga taong nakakapasok dito, kahit papaano ay may magagaling na utak. Pagkatapos ng graduation, maliwanag ang kinabukasan. Maaaring yumaman o kahit paano ay umangat sa buhay. Kung hindi lang nakilala ni Samuel Mendoza si Liza Reyes, halos tiyak na matutupad ang pangarap ni Tiong Shen. Kaya't nakipag-usap ako sa kanya tungkol sa Universidad ng Yi. Habang masaya kaming nagkwentuhan, may pumasok na tao. Ang boses ay masigla at malakas. Tiong, binisita kita. Parehong-pareho ang boses. Lumingon ako. Si Carlos Santos ay may maikli at masiglang buhok. Sa kanyang gwapo, may dagdag na kapanahunan. Hindi ako naiinggit sa kanyang gwapo. Ngunit nasa 20 gulang pa lamang siya. Ang sigla at kasiglahan ng kabataan mula sa kanyang katawan ay hindi ko maiwasang makaramdam ng pait sa puso. Noong ako ay 20. Si Samuel Mendoza ay minahal ng husto ni Liza Reyes. Samantalang ako ay nagtatago sa aking talaarawan gabi-gabi. Tuwang-tuwa si Tiong Shen ngunit may bahagyang pagkakasala. Ezi, kung alam ko lang na darating ka, hindi na kita sasabihan para hindi ka mag-alala. Lumapit si Samuel Mendoza dala ang biniling prutas. Ang tanga mo, nasaktan ka. Paano mo hindi sasabihin sa akin? Tumayo ako at ibinigay ang upuan kay Samuel Mendoza. Napakatahimik ko. Dahil sa susunod, kailangan ko pang ibigay ang asawa ko sa kanya. Isang upuan lang naman, ano yon? Nagulat na tumingin sa akin si Samuel Mendoza. Ate, ikaw pala. Bakit ka nandito? Napangiti ako ng nahihiya. Pasensya na. Hindi sinasadyang nabangga ko si Xiaoshan. Ngayon, pumunta ako upang bisitahin. Ayos na ba siya? Tumingin si Samuel Mendoza sa akin at kay Tiong Shen. Hindi siya nagalit sa akin, sa halip ay ngumiti. Ang swerte ng pagkakataon. Tiong, ang ate na ito ay madalas pumunta sa tindahan. Mabait siya, siguradong hindi sinasadya. Ang kanyang pag-unawa ay wala akong masabi. Kung ibang tao, maaaring hindi talaga sinasadya. Pero noong oras na yon, pinili ko ang tamang oras para banggain. Nahihiyang kinamot ni Tiong Shen ang kanyang ulo. Alam ko. Tiyak na hindi sinasadya ni Brother Mu. Binayaran pa niya ako ng sobra, nahihiya nga ako. Agad naglabas ng cellphone si Samuel Mendoza. Hindi pwedeng ganun. Bayaran mo lang ang dapat bayaran.
Brother Mew, pakibigay na lang ang account mo. Ibabalik ko sa iyo ang sobrang pera. Malamang, ang ganitong ugali na parang basura ang pera. Ang nakaakit kay Liu Yan. Isang binata na walang amoy ng pera. Puro kaliwanagan ang nasa mata. Nakakapagod, lagi kong napapalabas na mumurahin ang mga mamahalin kong damit. Parang wala silang halaga. Mahinahon akong tumanggi. Walang saklaw ng dapat bayaran. Ang braso ni Xiao Shen. Tiyak na magkakaroon ng peklat sa hinaharap. Ito ang nararapat sa kanya, kayo na mag-usap. Pagkasabi ko, dumiretso ako ng alis. Kaunti na lang ang panahon ng walang alala ng magkasintahan. Mga kalahating buwan na lang siguro. Pagkalipas ng kalahating buwan, si Liu Yan ay magpapakita ng may kapangyarihan. Si Samuel Mendoza ang kanyang magiging biktima. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Samuel Mendoza na maging masaya ng ganito. Sa pag-isip na ito, tunay na walang puso si Liu Yan. Pagkatapos umalis sa ospital, nandoon ang supot ng gamot. Gusto kong kunin para umuwi at ipahid araw-araw sa balikat. Kasama ang walang katulad na selos ng aking ina. Tiyak na lalo akong lalakas at magkakalamnan. Nasa sala pa rin ang supot ng gamot na insik. Walang anumang tanda na ginalaw. Umuwi ba kagabi si Liza Reyes? Kung ano ang naging resulta ng usapan nila ni Zoe Rivera, hindi ko alam. Nang aking buhatin ang supot ng gamot na insik at handa nang umalis, lumitaw ang figura ni Liu Yan sa hagdan. Tumingin siya sa akin mula sa itaas. Puno ng sama ng loob ang kanyang mga mata. Bakit siya nasa bahay muli? Sa normal na pagkakataon, lumalabas lang siya minsan sa loob ng 3 buwan. Dagdag pa ang kanyang mukha at katawan. Ay talagang kaakit-akit. Mahinahon ko siyang tiningnan. Noong una, ang iyong mga chismis na kasintahan. Hindi ko rin pinakialaman. Ayokong sirain ang nakagawian. Walang ekspresyon sa mukha si Liu Yan. Talaga ba? Kaya naputol ang kanilang mga mapagkukunan. Ang mga iskandalo'y nagkalat, nagkataon lang ba? Alam pala niya ang lahat ng ginawa ko. Pero hindi niya ako pinigilan kailanman. Dahil ang mga lalaking iyon ay nagpapanggap lang. Hindi tulad ni Carlos Santos kalaunan. Kahit gusto ko lang siyang makita at makausap. Si Liza Reyes ay parang galit na babaeng leon. Gusto niya akong punitin. Hindi ko itinatanggi. Bawat isa. Binigyan mo sila ng maraming pera at mapagkukunan. Iyon ay itinuturing na aming pinagsamang ari-arian bilang mag-asawa. Nagbago ako ng paraan. Ang kumuha ng kaunti pabalik ay normal lang. Bumaba si Liza Reyes. Napakalakas ng kanyang aura. Si Zoe Rivera kagabi. Bakit hindi mo hiningi ng personal? Binigyan ko siya ng isang bahay. Kalahati niyon ay sayo. Nauunawaan ba si Liza Reyes? Ako si Zoe ngayon. Bakit pa siya nagsasalita ng walang kabuluhan sa akin? Sa pinakamarami, 1 taon pa. Ihahain niya ang diborsyo. Bibigyan ako ng walang katapusang yaman. Wala akong pakialam. Ano ang gagawin ko sa isang bahay lamang? Nagmamadali akong umalis. Inisip ko, hindi ang una. Hindi rin ang huli. Hindi ko kayang harapin lahat. Sana pinapasok ko na lang si Jun Zhang para kunin ang gamot. Hanggang sa makalabas ako ng bahay. Naramdaman ko ang malamig na. Pagtingin na nawala. Inilagay ko ang bag ng gamot. Inihagis ko sa likurang upuan. Inutusan si Jun Zhang na umalis. Bumalik sa pamilya Cruz. Ibinigay ko ang bag ng gamot kay Tia. Nagluluto si nanay ng pagkain. Iyon ang kanyang libangan. Bumalik na rin ang sasakyan ni tatay. Nang pumasok siya at nakita akong nasa bahay. Tumitig siya at ibinigay ang telepono sa akin. Tingnan mo. Ano ba itong mga pangyayaring ito? Tiningnan ko ito at nabasa ko. Sikat na batang artista. Si Zoe Rivera at ang si ng Liu ay sabay na pumasok at lumabas. Pagkatapos ay itinanggi nila ang relasyon. Kung ang dalawang ito, may relasyon ba talaga? Hindi iyon dapat maging pag-ibigan, kundi isang lihim na relasyon. Ibinabalik ko ang telepono sa tatay ko para aliwin siya. Tatay, peke lang ang lahat. Alam mo naman, si Liza Reyes ay isang negosyante. Galit na galit ang tatay ko. Ipinagtatanggol mo pa siya. Saan ko naman siya ipinagtatanggol? Natatakot ako sa tatay ko. Ang magalit hanggang magkasakit ay hindi katumbas ng halaga. Itinaas ko ang aking manggas. Kung gayon, puntahan mo siya at turuan ng leksyon ngayon. Tutulungan kita. Mag-ama na magkasama sa laban. Bugbogin siya ng husto. Ang tatay ko ay may maitim na mukha dati. Dahil sinabi ko yon, nagpakita ng maliwanag ng ngiti. Marunong ka lang magsabi ng mga hindi mapagkakatiwalaang bagay. Itim na katatawanan ba? Pinihit ko ang braso ng aking matandang ama. Para aliwin siya. Ama ko, huwag kang magalit. Isipin mo, kung gaano kalaki ang naiambag ng pamilya Reyes sa ekonomiya. Hindi ba lalawak ang iyong kalooban? Biglang naalala ng tatay ko. Nasaan si Liza Reyes? May punto ka rin naman. Kamakailan lang. Nag-donate pa siya ng rubberized truck sa paaralan. Para rin ito sa kanyang reputasyon at pagbabalik sa lipunan. Agad akong sumang-ayon. Tama nga naman. Habang nag-uusap kami, inihanda na ng nanay ko ang pagkain. Inanyayahan niya kaming kumain. Paborito kong mga ulam ang lahat. Talagang ang nanay lang ang pinakamabait.
Ang tanghalian na ito ay napakainit at masaya. Pero kailangan pa ring bumalik ng tatay ko sa trabaho. Kaya ang natitirang oras ng hapon ay kami na lang ng nanay ko. Ilang kaibigan ng nanay ko ang dumalaw sa kanya para maglaro ng mahjong. 4 na babae ang nakaupo sa isang mesa, nagkukwentuhan at naglalaro. Nakahiga ako sa sopa at binuksan ang balitang iyon. Ipinaliwanag ni Zoe Rivera na magkaibigan lang sila. Dahil kamakailan ay naghahanda si Liza Reyes na mamuhunan sa isang pelikula. Talagang napakalaki ng pagkatao nito. Hindi ko namalayan, nakatulog ako sa sopa. Nagising lang ako nang tumawag si Jose Flores. Hindi na kailangang isipin, natural na niyaya na naman ako na pumunta sa bar sa gabi. Masayang sumigaw si Jose Flores sa kabilang linya. Kuya Chen, halika na at uminom, may magagandang babae. Nagtanong ako nang walang pakialam, gaano kaganda? Pinalaki ni Jose Flores ang paglalarawan. Sa madaling salita, ganda ng pang-akit ng buong bansa. Bilisan mo at pumunta ka. Dumating na si Yan King. Nasaktan si Muyang sa probinsya. Kaya hindi siya makakapunta. Simula nang malaman nila na hihiwalay na ako kay Liza Reyes. Sunod-sunod akong niyaya ng mga taong ito. Hindi kumain o kumanta, puro saya lang, walang kapaguran. Natatakot silang malungkot at masaktan ako. Gusto nilang ilipat ang atensyon ko. At talagang kailangan ko ng ganitong tulong. Kung hindi, mapupunta na naman ang isip ko sa nakaraang buhay. Ibinaba ko ang tawag. Magpapalit lang ako ng damit, darating agad ako. Ipinadala na ni Jose Flores ang address. Makalipas ang kalahating oras, masigla akong umalis. Magsisimula na ang buhay panggabi. Halos lahat ng malalaki at maliliit na bar ay napuntahan na ni Jose Flores. Alam niya kung saan masarap ang inumin at kung saan maraming magagandang babae. Talagang may kalidad ang ilang babaeng dinala niya ngayon. Mukha silang ilang maliliit na artista. Medyo marami akong nainom. Hindi napigilan na gumawa. Talagang wala na akong silbi. Nakita ko ang isang grupo ng magagandang babae. Sa isip ko, hindi ko sinasadyang inihambing sila kay Liza Reyes. Walang ibang interaksyon kundi pag-inom. Mas maganda pa rin si Liza Reyes. Kahit sa itsura o sa ugali, napakahusay niya. Tumayo ako at pumunta sa banyo. Pasensya na, pupunta ako sa banyo. Agad sumunod sa akin ang magandang babae na katabi ko. Inabot niya ang kamay at inalalayan ako. Hindi ako tumanggi. Pagdating sa banyo, sumuka ako ng grabe. Nagmumug at naghilamos ng mukha bago lumabas. Naghihintay pa rin ang magandang babae sa akin. Pwede bang makakuha ng kontak mo? Sinadya kong magtanong. Para saan ang kontak? Diretso niyang sagot. Pwedeng palagi tayong mag-usap. Kung sa tingin mo ay malungkot ka, pwedeng ako'y lapitan anumang oras. Ang totoo, si Jose Flores ay kumuha ng ilang babaeng kasama sa inuman. Dahil sa alkohol. Sinadya kong lumapit sa babaeng yon. Tingnan natin kung kayanin kong labanan ang kalungkutan. Pagkasabi ko, umikot ako at umalis. Hindi ako gaanong interesado sa mga ganitong babae. Hindi ko rin gusto. Si Jose Flores ay nasa likod ko lang, hindi kalayuan. Nang makita akong papalapit, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang upuan. Hinawakan ko ang aking ulo, medyo nahihilo ako. Mahina ang tiyaga ko sa alak. Bababa na ako at matutulog. Kung sobrang lasing, pag-uwi ko ay mapapagalitan ako ng tatay ko. Tahimik na tumayo si Yang Yan. Aalis na rin ako. May pasok pa ako bukas. Naririnig kong hindi niya gaanong mahal ang trabaho. Sumimanggot si Jose Flores. Anong oras na ba? Lahat kayo ay aalis. Hindi rin masaya kung mag-isa ako. Nagbayad siya ng bill at kasama ang magandang babae. Nagpaalam at umalis. Bawat isa sa amin ay tumawag ng driver. Bago maghiwalay, umiti si Jose Flores na parang magnanakaw. Kuya Chen, sabi mo lumabas ka para uminom. Magsiselos ba si Liza Reyes mo? Nakaupo na ako sa kotse at kumaway sa kanya. Huwag na siyang banggitin, malas. Paalam. Hindi ko alam kung ano ang ikinasaya niya, sumakay siya at umalis. Inutusan ko si Junjang na magmaneho at ako'y nakapikit sa likod para magpahinga. Malapit na sa bahay. Isang bigla ang preno ang gumising sa akin. Nagulat ako. Junjang, anong ginagawa mo? Itinuro ni Junjang ang kotse na nakaharang sa kalsada. Sir, parang kotse ni Si Liu iyon. Bakit nandito si Liza Reyes sa bahay ko? Hinimas ko ang aking mga sentido. CJ, Junjang, umuwi ka muna gamit ang kotse ko. Mabilis na umalis si Junjang, pihong-pihong ang pag-ikot. 5 minuto lang ang lakad mula dito papuntang bahay ko. Iniwasan ko ang sasakyang iyon at naglakad pa uwi. Bumaba si Liza Reyes mula sa kotse at humarang sa harap ko. Mukhang napakasama ng kalooban niya. Nagniningas ang galit sa kanyang mga mata. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ito. Binuksan niya ang moments at pinakita sa akin. Iyon ang eksena ko sa pintuan ng toilet ng bar. Na sinasadyang kulitin ang babaeng iyon. Napakalapit ng mukha. Mukhang napakamalandi. Tiningnan ko ulit, si Jose Flores ang nag-post ng moments. Inagdag pa niya ang caption na walang pakialam. Saan mang dako ay may damo. Si Kuya Chen ko ay nag-isip na ng bukas. Napatawa ako nang hindi sinasadya. Medyo magkakatugma. Ngumiti si Liza Reyes, pinigil ang ngipin at tinawag ang pangalan ko.
Malamig ang kanyang mukha. Marco Cruz. Inayos ko ang aking saloobin at tinanong siya. Hindi ba sinabi mo? Maaari tayong maglaro ng kanya-kanya. Bakit mo naman ako kinu-question ngayon tungkol dito? Ngumiti si Liza Reyes ng malamig. Pwedeng maglaro ng kanya-kanya. Pero sino ang nagpahintulot sa iyong i-post ito? Halos nakalimutan ko na may isa tayong circle of friends. Makikita ng mga kaibigan niya ang moments na yon. Saan tatagal ang dignidad ng isang babae sa ganoong hamon? Lalo na kay Liza Reyes na may mataas na katayuan. Kaya palang umiti ng palihim si Joseph Flores ngayong gabi. Sinadya niya talagang inisin ito. Medyo nahihilo na ako. Ayaw ko siyang awayin. CJ. Sa susunod sasabihin ko kay Jefeng. Huwag na nilang i-post. Pagkasabi ko, tumalikod ako at umalis. Pero hinawakan ako ni Liza Reyes sa kamay. Pakiramdam ko mababali ang buto ko. Sumigaw ako ng masakit at mabilis na yumuko. Kinagat ko ang braso niya. Nagulat siya sa kakaibang reaksyon ko, hindi niya ako itinaboy. Pinabayaan niya akong kumagat sa braso, matigas ang laman, maganda ang hawak. Sa wakas ay naisip niya akong itapon, hinawakan ang batok ko. Baliw ka. Tulad ng pagbubuhat ng kuting, inilayo ako. Sa kanyang bisig ay may isang buong marka ng kagat. Tiningnan ko siya ng madilim na mga mata. Ang dalamhati na walang mailabas ay sumulpot mula sa puso. Matagal ko siyang nagustuhan ngunit wala akong naiwang kahit isang bakas. Ngunit si Carlos Santos, sa bandang huli, ay nag-iwan ng marami sa kanyang katawan. Sa nakaraang buhay, nakita ko ito ng ilang beses. Ang pag-iwan ng marka ng kagat ay parang nakatumbas sa aking pagkukulang. Pinunasan ko ang aking bibig, may bahid pa ng dugo. Wala kang karapatang magtanong sa akin. Sa loob ng maraming taon, ang mga lalaking may chismis sa'yo. Marami, hindi ba dapat may dangal ako? Wala bang tumatawa sa akin? Si Liza Reyes ay malamig na tumingin sa akin. Hindi ba't ikaw ang may gawa niyan? Noong una, may pumilit ba sa'yo na sumang-ayon kay Lolo na pakasalan ako? Siyempre wala, kung may humadlang noon. Kailangan ko pang gumamit ng kutsilyo para pilitin ang iba. Umaasa ako na sa pagtagal ay magkakaroon ng pag-ibig, naniniwala akong matutuwa siya. Tinugon ko rin siya. Ako ang may gawa niyan. Ngunit ang tao ay nagbabago. Ngayon, nakaunawa na ako. Ayaw ko nang mapigilan. Hindi ba pwedeng? Ang sagot ni Liza Reyes. Tulad ng dati, malamig. Hindi pwede. Kung pumili ka ng maling landas, dapat kang magbayad. Bumuntong hininga ako. Bigla ko siyang tinanong. Naniniwala ka bang sa hindi kalayuan? Sa hinaharap, ikaw ang magsasampa ng diborsyo. Gusto mo nang mawala ako sa iyong mundo magpakailanman. Si Liza Reyes ay nakatitig sa akin na walang imik. Marco Cruz, anong panaginip ang ginagawa mo? Siya ay may matinding paghihiganti, saktan ang kalaban ng 800, ngunit mawala ng 1,000. Bakit hindi ka naniniwala? Sa huli, tiyak na pakakawalan mo ako. Ngayong gabi, maraming inumin. Uwi na ako at matutulog. Umalis ka na. Hinawakan ako ni Liza Reyes. Inilagay ako sa kanyang kotse. Mabilis na umalis ang kotse mula sa aking bahay patungong Feng Zhuiyuan. Galit at hindi mapakali akong tiningnan siya. Ihatid mo ako pabalik. Mayroon akong hindi nakuha. Mahinahon niyang tinanong. Anong bagay? Wala akong masabi. Pakete ng Chino na gamot. Wala siyang kakayahan sa pakikipag-usap. May nakamamatay kang sakit. Umiti ako. Hindi naman. Payat lang talaga. Gusto kong magpagaling ng tiyan. Maging isang fitness guy. Mukhang may naalala si Liza Reyes, naging madilim ang ekspresyon. Pagkatapos sabihin yon, hindi ko napigilan ang antok. Malakas ang epekto ng alak. Puro antok na lang ang nasa isip ko. Akala ko hahayaan ako ni Liza Reyes na matulog sa kotse. Hindi inaasahan pagkagising ko kinabukasan. Nasa sarili ko na namang kama. Ito na ang ikalawang beses na binuhat niya ako pabalik sa kwarto para matulog. Medyo nakakabahala ang trend na ito. Masakit ang ulo ko. Pagkatapos bumangon, maligo at magpalit ng damit. Saka lang medyo gumaan ang pakiramdam. Pero nagutom ako. Akala ko wala si Liza Reyes sa bahay. Kaya bumaba ako para maghanda ng pagkain. Habang nasa hagdan, kalahati pa lang. Nakita kong may 2 o 3 tao na nakaupo sa sofa. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Kasama si Liza Reyes doon. May hawak siyang mga baraha. Sa sandaling makita ako. Mas maitim ang mukha niya kaysa sa ilalim ng kawali. Napasigaw si Qin Shuyu. Naku, bawal tumingin sa hindi dapat. Mabilis din akong tumakbo pataas para mag-iba ng damit. Kasabay noon, pinagmumura ko si Liza Reyes sa isip ng 800 beses. Sa mga araw na ito, parang may mali sa gamot niya. O kaya ay sinapian siya. Bakit parang lagi siyang nasa bahay? Nang bumaba ako muli, hindi na naglalaro ng baraha ang 3. Sa halip nag-uusap sila. Si Liza Reyes ay may ilang matatalik na kaibigan. Kilala ko sila pero hindi close. Ang isa ay si Qin Shuyu. Ang isa ay si Bianca Navarro. At ang isa ay si Meng Weiyu. Lahat sila ay mga anak ng mayayamang pamilya. Kabilang sa kanila, si Bianca Navarro ay medyo naiba. Hindi siya nagtatrabaho sa kumpanya ng kanilang pamilya. Sa halip, pinili niya ang pagiging doktor. Alam ng mga taong ito na hindi ako gusto ni Liza Reyes. Sa kanilang mga puso,
Hindi nila ako itinuring na asawa. Sa nakaraang buhay, tinulungan pa nila siyang habulin si Carlos Santos. Maliban kay Bianca Navarro. 3 tao ang tumingin sa akin na bumaba. At tumingin sa akin na pumunta sa kusina. Walang nagsalita. Gumawa ako ng isang mangkok ng egg noodles na parang walang tao. Tumayo si Liza Reyes. Tara na. Tumango sina Qin Shuyu at Meng Weiyu. Sumunod kay Liza Reyes at umalis. Di nagtagal, narinig ang ingay ng makina ng sasakyan sa labas. Kumakain ako ng noodles na may slurping sound. Hindi ko pinansin ang kanilang pag-alis. Pagkatapos kumain ng almusal, inayos ko lang ng simple 6 yayirong. Pumunta sa ospital. Ngayon, pangunahing gagawin ang medical check-up. At saka titingnan din si Sofia Mendoza. Pagdating sa ospital, nagparehistro ako. Sinunod ang proseso ng check-up. Sa kabutihang palad, walang malaking problema sa ngayon. Medyo may banayad na pamamagalang. Inilagay ko ng maayos ang resulta ng check-up. Handa nang bisitahin si Sofia Mendoza. Masiglang bumati ang maliit na nurse. Dr. Xia, pagkatapos ng trabaho, sabay kumain. Kararating ko lang sa inpatient department. Narinig ko ang boses na ito. Sa hindi kalayuan, si Bianca Navarro ay payat at may class. May mukha na malamig at presko. Kahit sa grupo ni Liza Reyes, siya ay natatangi. Lumalabas sa putik ngunit hindi na dumihan. Ang mga mayayamang dalaga sa grupong iyon. Bawat isa ay magaling sa pagkain, inuman at saya. Si Bianca Navarro lang ang nag-alay sa medikal na larangan. Karaniwan, kasama lang niya si Liza Reyes at ang mga ito sa pag-inom ng alak. At paglalaro ng laro. Halos hindi siya naging malandi kahit kaninong lalaki. Pero sa huli, naakit pa rin siya kay Samuel Mendoza ng todo. Lumampas ako sa taong ito. Dumating ako sa silid ni Sofia Mendoza. Ang hindi inaasahan. Si Samuel Mendoza ay nariyan na naman. Pinapakain ni Samuel Mendoza si Sofia Mendoza. Ang iyong kasintahan ay may mababaw na sugat lang sa braso. Hindi putol ang kamay. Pwede naman akong kumain mag-isa. Sina Sofia Mendoza at Samuel Mendoza ay nagpapakita ng pagmamahalan. Kumakain ng ubas na pinapakain sa kanya ni Samuel Mendoza. Ang tawa ni Samuel Mendoza ay masaya at sikat ng araw. Bakit ganito kita kagalingan? Ayaw mo pa ba? Ngumingiti si Sofia Mendoza ng tulad ng tagsibol na sariwa. Gusto ko, sobrang gusto ko. Ang aking azi ang pinakamabait sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng gwapong binata sa tabi ng kama. Umubo ako. Pinutol ko ang tamis ng pag-ibigan ng dalawang magkasintahan. Nagulat si Sofia Mendoza. Kuya Marco, bakit ka na naman pumunta? Si Samuel Mendoza naman ay mabilis na tumayo upang ibigay sa akin ang upuan. Umupo ka, Kuya Marco. Ang mukha ni Samuel Mendoza ay may matatalim na linya. Mas gwapo kapag malapitan. Bigla kong naalala si Bianca Navarro na kakalayo lang. Bigla kong hinawakan ang kamay ni Samuel Mendoza. Hinila ko siya at tumakbo palabas ng silid. Nagulat si Samuel Mendoza. Anong nangyari, Kuya Marco? Sumunod siya sa akin sa mabilis na paglalakad sa hallway. Bakit biglang nawala si Bianca Navarro? Medyo nadismaya ako. Sa nakaraang buhay, si Liza Reyes ang unang nakakilala kay Samuel Mendoza. Pagkatapos, sa pamamagitan ni Liza Reyes, nakilala siya ni Bianca Navarro. Paano kung si Bianca Navarro ang unang makakita kay Samuel Mendoza? Magkakaiba ba ito? May ibig ba siya agad tulad ni Liza Reyes? Bumuntong hininga ako. Pagkatapos ay ngumiti ako ng bahagya kay Samuel Mendoza. Wala lang. Sana ay ipakilala kita sa isang doktor. Magaling ang pamamaraan sa susunod. Kapag tatanggalin ang tahi ni Tio Juan, pwede siyang hanapin. Napahiya si Samuel Mendoza at mumiti. Kuya Marco, sobra ninyo akong pinapagod. Hindi naman matindi ang sugat ni Tio Juan. Siya naman ay malaki na. Hindi niya takot ang ganitong sugat. Dati siya ay sumasayaw, laging nagkakamali, sanay na. Tumango ako. Ngunit sa isip ko ay iniisip. Sa susunod ay tiyak kong dadalhin si Samuel Mendoza sa harap ni Bianca Navarro. Dahil nandyan ang tunay na kasintahan na si Samuel Mendoza. Wala rin akong pagkakataon na makipag-usap ng marami kay Sofia Mendoza. Ilang minuto lang ay umalis na ako. Sa daan pabalik. Muli akong pumunta sa botika. Bumili ng panibagong batch ng mga pampalakas na gamot. Pagbalik ko sa sasakyan, tinawagan ko si Junjiang. Junjiang, may nahanap na bang kasambahay? Sumagot si Junjiang. Kuya Marco, ako ay kasama nila patungo sa inyong bahay. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ako sa Fengzhou Yuan. Si Junjiang ay nauna sa akin ng isang hakbang. Ang mga alay ay nasa kani-kanilang mga pwesto na. Sila ay abala sa kanilang mga tungkulin. Ang mga kaayusan ni Junjiang sa bagay na ito ay lubos kong nagustuhan. Nang makita akong bumalik, ipinakilala ko ang aking pagkakakilanlan kina Junjiang at mga batang ale. Ang mga ale ay magalang na bahagyang yumuko sa akin. Magandang araw po, Ginoo. Tumango ako. Ibinigay ko ang tradisyonal na gamot sa isang pinakamaingat na ale. Pakidala sa akin ng maayos. Matapos sabihin yon, pumasok ako upang magpahinga. Makalipas ang ilang sandali, dala ng ale ang tradisyonal na gamot. Lumapit sa akin at magalang na sinabi, Ginoo, handa na ang gamot. Tiningnan ko ang itim na gamot sa mesa.
At tiningnan ko rin ang mukha ng Ale na masigla at malusob at magiliw na nagtanong. Ale, ano po ang inyong apelyido? Agad na sumagot si Ale Liu. Ginoo, Liu po ang apelyido ko. Ngumiti ako ng pinakamabait at kumaway. Sige, salamat, Ale Liu. Maari na kayong bumalik sa inyong gawain. Tumango si Lilia Reyes at tumalikod upang umalis. Ngunit ang aking tingin ay nanatili sa kanyang likuran. Maging sa mukha o sa tindig. Si Lilia Reyes ay may 7 hanggang 8 bahagi ng pagkakahawig kay Carlos Santos. Bigla kong naisip na kakaiba talaga ang mundong ito. Parang nagkakatumbang domino na malapit ng gumuho. Makipagkilala sa kasintahan ni Carlos Santos. Mamili ng kasambahay na inapala ni Carlos Santos. Nagpadala ako ng mensahe. Pinakuha kay Junjang ang profile ng mga kasambahay. Pinagtuunan ko ng pansin ang impormasyon ni Lilia Reyes. Karaniwan, ang emergency contact ay ang asawa. Nang makita ko ang pangalan sa hanay ng emergency contact, hindi ko napigilang umiti ng bahagya. Lilia Reyes, Chen Hongtao. Pamilyar na pamilyar sa akin ang dalawang pangalan na ito. Sa nakaraang buhay, wala akong gaanong natuklasan sa pagsisiyasat kay Carlos Santos. Ngunit ang mga pangalan ng kanyang mga magulang ay natuklasan ko pa rin. Ang larong ito ay nagiging mas masaya. Kinuha ko ang herbal na gamot at marahang hinipan. Dahan-dahang ininom. Sa susunod na segundo, dahil sa pait, iniluwa ko lahat. Hindi ko alam kung kailan bumalik si Liza Reyes. Nakatayo siya sa pintuan, nagpapalit ng sapatos. Nakita niya ang eksena na pumulandit ang herbal na gamot sa akin. Sa kanyang mga mata, kitang-kitang kumislap ang pag-ayaw. Kung hindi mo kayang inumin, huwag mo nang inumin. Pinunasan ko ang aking bibig at nagtanong. Bakit labis kang nakikialam sa akin? Bakit ka na naman bumalik? Hinawi niya ang kanyang damit, ang simpleng bastos na kilos ay napakawalang pakialam. Ito rin ang aking tahanan. May problema ba kung bumalik ako? Umupo si Liza Reyes sa tapat ko, walang ekspresyon. Tumango ako. Na. Hindi makaya ng lahat ang ganitong pait. Ang gamot ay hindi pa pumapasok sa lalamunan. Ay muling iniluwa. Sa pagkakataong ito, malayo ang talsik. Diretsong tumalsik sa mukha at damit ni Liza Reyes. Biglang nagdilim ang kanyang mukha. Malamig na nakatitig sa akin. Napakapait kaya hindi ako makapagsalita. Nang makita ko ang patak ng tubig sa dulo ng kanyang pilikmata, kumuha ako ng tissue at idiniin sa kanyang mukha. Ito ang huli kong pagiging magalang. Hinawakan ni Liza Reyes ang aking kamay at pinalis. Natigilan ako dahil sa kanyang puno ng pag-ayaw na tingin. Agad kumalat sa puso ko ang pamilyar na pait. Pinanatili ko ang kalmado at itinapon ang tissue. Pasensya na, napakapait ng gamot. Hindi ako sinagot ni Liza Reyes. Tumayo lang siya at pumunta sa itaas para magpalit ng damit. Sa oras na ito, pumasok si Lilia Reyes. Mabilis at mahusay niyang nilinis ang maruming lugar. Siya ay mas masipag at mas maingat kaysa sa iba. Nang matapos siyang maglinis, medyo pagod akong nagsalita. Tita Liu, magluto ka na. Tumango si Lilia Reyes. Pumunta sa kusina at nagsimulang magtrabaho. Pinisil ko ang aking ilong at ininom ang natitirang herbal na gamot. Ang aking katawan ay hindi makakabuti sa dami ng pagkain lang. Kailangan kong ayusin ang aking mga panloob na organo upang magkaroon ng kaunting kalamnan. Pagkatapos uminom ng gamot, umakyat ako sa itaas at pumunta sa aklatan. Binuksan ko ang punong-puno ng alikabok na isel. Inilabas ang mga kagamitan sa pagpipinta na matagal nang hindi nagamit. Nag-iisang nagpinta. Ang pagiging nakatuon at lubos na abala ay pumuno sa buong silid aklatan. Nalunod ako sa pagpipinta habang inaalala ang lahat ng nangyari sa akin. Ngunit hindi ko alam kung kailan binuksan ni Liza Reyes ang pinto ng silid aklatan. Nakakainis ang ingay. Sabi niya nang may sama ng loob. Hindi na sana ako magpipinta pa. Nang marinig ko yon, biglang nagalit ang aking kalooban. Noong nakaraang buhay, dahil sa pagsasabi niyang maingay ang pagpipinta ko, itinago ko ang aking mga minamahal na kagamitan sa pagpipinta. Kaya naman ako pinagalitan ni na Joseph Flores bilang tanga. Dahil sa inis, pinagkalikot ko ang brush at nagpinta ng sapalaran. Naglabas ng masakit sa tenga na tunog. Nakita ko na ang magagandang kilay ni Liza Reyes ay nagkurus na. Ibinaba ko ang brush. Mahina kong sinabi, di maghiwalay tayo. Kapag hiwalay na, magkanya-kanya tayong tirahan. Kahit magpatugtog ako ng tambol. Hindi kita maaabala. Nang uuyam na sabi ni Liza Reyes. Parang kahit hindi tayo maghiwalay, pwedeng magkanya-kanya tayong tirahan. Kamakailan ay nalilito rin ako. Bakit ka umuwi? Anong bagay sa bahay ang umakit sa kanya para bumalik? Hindi naman ako siguro. Tila hindi masanay si Liza Reyes sa aking pagiging matalas ang dila. Lalong naging pangit ang kanyang mukha. Sa kanyang ugali, dapat ay umalis na siya ngayon. Kahit tawag lang, may magiliw na lugar siyang pupuntahan. Ngunit tiniis niya ang galit at tinanong ako. Marco Cruz, parang ayaw mo akong umuwi. May bago ka ng mahal. Hindi kaya dahil pinaghihinalaan niya akong ng babae. Kaya madalas siyang umuwi para makakuha ng ebidensya. Iminulat ko ang aking mga mata. May problema ba? Hindi mo ba sinabi na basta hindi ilantad ay okay lang? Matinding tanong ni Liza Reyes.
Ginagawa mo talaga akong kornudo. Tanong ko pabalik. Pantay ang kasarian. Bakit hindi ko magawa ang ginagawa mo? Habang naghaharap kami, pumasok ang mainat na boses ni Lilia Reyes. Ginoong Liu, pwede nang kumain. Iniwasan ko si Liza Reyes at bumaba para kumain. Ayoko nang pahirapan ang sarili ko para sa kanya. Masarap ang luto ni Lilia Reyes. 3 ulam at 1 sopas, lahat ay masarap at presentable. Nakaubos ako ng 2 tasa ng kaninang diretsyo. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong bumaba si Liza Reyes at umalis. Natapos ko ang huling higop ng sopas at mumiti habang pumupuri. Ang sarap talaga. Tita Liu, napakagaling mo sa pagluluto. Ang sinumang maging pamilya mo. Talagang maswerte. Medyo nahiya si Lilia Reyes. Ginoo. Mga simpleng lutong bahay lamang po iyan. Nagpapasobra kayo ng papuri. Umiling ako. Hindi naman sobra, totoo namang masarap. Hindi ba kayo pinupuri ng pamilya ninyo? Napuno ng pagmamahal ang mga mata ni Lilia Reyes nang banggitin ang kanyang anak. Gusto rin ng anak ko ang luto ko. Madalas niya akong hikayatin na magbukas ng maliit na restauran. Masyadong simple ang iniisip ng batang iyon. Bahagyang kumupas ang peke kong ngiti. Walang problema ang ideya niya. Minsan, kapag dumating ang swerte, napakadaling makamit ang mga pangarap. Noong nakaraang buhay, bago ako mamatay, gusto kong makita si Liza Reyes. Sinabi sa akin ng tatay ko na magbubukas ang restauran ng kanyang magiging biyenan. Pumunta siya roon para sa cutting ribbon, kaya hindi siya makarating. Siyempre, siya ang nag-invest sa restaurang iyon. Ang laki nito ay kabilang sa top 3 sa lungsod napakaganda. Sumagot si Lilia Reyes ng magalang at mababa. Kaming 3 ay mga ordinaryong mamamayan lamang. Wala kaming swerte. Gusto ko sanang sabihin kaagad sa kanya. Darating ang swerte. Hindi ito mapipigilan. Tita Liu, paano kung maging maswerte ang anak niyo? Huwag kayong mababa ang tingin sa sarili. Ang panahon para yumaman ang pamilya niyo ay darating nang wala pang kalahating buwan. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Matapos makita ang niwi ni Lilia Reyes, umalis ako sa hapagkainan. Ang pamilya ni Carlos Santos ay hindi naman masasamang tao. Inaamin ko yon. Noong nakaraang buhay, ang kanyang mga magulang ay mahigpit na tumutol sa kanilang pag-ibigan. Bago pa man makapagtapos ng kolehiyo, ay nagkaroon na ng relasyon sa may asawa. Nakakahiya kung ito ay kumalat. Ngunit unti-unti, si Liza Reyes at si Carlos Santos ay naantig sa pagpupumilit ni Liza Reyes, kaya tinanggap na lang. Hindi nila inakala na habang sila ay masaya. Ako, ang tunay na asawa, ay dumaranas ng pinakamabigat na paghihirap. Pagkatapos maligo, komportableng nahiga ako sa kama. Bago matulog, gaya ng dati, nag-scroll sa cellphone. Nakita ko ang balita tungkol kay Liza Reyes na nag-inom sa bar. Kasama niya si Qin Shuyu at 2 o 3 gwapong lalaki. Si Liza Reyes ay isang babaeng natural na may kasikatan. Dahil sa kanyang katayuan. Kahit kumain lang siya ng maanghang na pansit sa kalsada, nakaka-upload sa trending. Bilang asawa, madalas akong lumalabas sa comment section. Ang tiis ng asawa niya parang pagong na ninja Kung siya ang asawa ko, handa akong mag-alaga ng kabit habang nagpapagaling Pre, kung ikaw ang nasa sitwasyong iyan, tiyak hindi mo kaya. Mula nang ikasal si Liza Reyes, puro chismis ang kanyang mga naging karelasyon. May mga naawa sa akin. May mga naiinggit at may mga nangungutya. Lahat ay tinatawanan ko lang. Nang maghahanda na akong matulog ng payapa. Isang tawag mula kay Xuan Muyang ang nagpagising sa aking antok. Nagmamadali ang kanyang boses. Brother Mu, bilisan mo, may nangyaring masama. Nasa niya? Ano ang nangyari? Huwag kang mag-alala. Nagmamadaling ibinaba ni Xuan Muyang ang tawag. Si Jose Flores at si Liza Reyes ay muntik nang mag-away Bilisan mo, ang address ay naipadala na sa iyo. Puno ng tandang pananong ang aking isip. Bakit naman magkakasagutan sina Jose Flores at Liza Reyes? Kahit gaano pa kasama ang ugali ni Liza Reyes, hindi naman siya sasaktan ang lalaki. Walang oras para mag-isip, nagpalit ako ng damit. At nagmamadaling lumabas. Nang dumating ako sa bar, sina Liza Reyes at Jose Flores ay napapayag na pumunta sa isang pribadong silid. Kung hindi, dahil sa kanilang katayuan, tiyak na mag-trending sila. Nang makita ako, hinila ako ni Xuan Muyang palapit kay Jose Flores. Galit na galit pa si Jose Flores, nakatitig kay Liza Reyes. Para bang may hindi na maaayos na away. Mas matindi ang galit ni Liza Reyes, naglalabas ng mabigat na aura. Si Qin Shuyu sa tabi niya ay para na lang isang takot na kasambahay. Tumingin si Qin Shuyu kay Liza Reyes, saka sa akin. Kuya, pasensya na Nagkamali lang ang kaibigan mo Ang mga lalaking iyon ay ako ang nag-imbita. Wala silang kinalaman kay Sister Liza. Si Carlos Santos ay 4 na taong mas bata kay Liza Reyes. Unang beses niya akong tinawag na bayaw. Itinuro ni Jose Flores si Carlos Santos at sumigaw ng galit. Ang mukha ng lalaki ay halos dumikit na sa kanyang mukha. Ito ang sinasabi mong walang relasyon. Muntik nang umiyak si Carlos Santos dahil sa labis na takot. Tiningnan ni Liza Reyes si Jose Flores ng malamig at matalim na mga mata. Sa susunod na segundo ay dumapo sa akin ang kanyang tingin. Mukhang naghihintay siya ng aking pahayag.
Nagkunwari akong hindi nakita ang kanyang titig para aliwin si Joseph Flores. Jefeng, walang problema. Tiyak na sobra ang iniisip mo. Ang mga lalaking iyon ay tiyak na si Carlos Santos ang nag-utos. Hindi naman ganoon kababa ang panlasa ni Liza Reyes. Hindi siya mahilig sa mga lalaking maarte at puro ayos. Ang hindi nakakaalam ay isiping si Joseph Flores ang ipinagkanulo. Natahimik ang buong pribadong silid. Namanghasi na Joseph Flores at sumuyang habang nakatingin sa akin. Kuya Marco, seryoso ka ba? Alam nilang naghahanda kaming magdiborsyo ni Liza Reyes. Ngunit hindi nila inaasahan na mas panatag ako kaysa sa iba. Hindi napigilan ni Joseph Flores ngayong gabi na puntahan at pagalitan siya. Samantalang ako na nagmahal ng maraming taon ay tahimik lang ang puso. Sabay kong hinawakan si Joseph Flores at sumuyang. Siyempre, seryoso. Tumayo na kayo, umalis na tayo. Uminom muna tayo ng konti bago umuwi, libre ko kayo. Hindi ko man lang ibinaling ang tingin kay Liza Reyes. Kahit isang segundo, nagulantang si Luyanqui at pinaalalahanan si Liza Reyes. Ate Liza, aalis na sina Bayaw. Puno ng galit ang malamig na boses ni Liza Reyes. Anong Bayaw, karapat-dapat ba siya? Sa isang iglap na sumara ang pinto, malinaw kong narinig ang kanyang mga salita.